KN. Welcome back muli sa ating channel. Kwentong nobela, The Invincible. Tagalog Translator, Andy Dors Kabanata 831 hanggang 840. Ika-84 na episode ng Hindi Magagapi. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe Kwentong Nobela Kabanata 831. Ang Central Formation. 3 araw. Ang Green Dragon Beast King, Ancestor Bifang, at Ancestor Mountain Goat, na pagod na sa napakaraming araw ng pagsusumikap, ay biglang napuno ng enerhiya at patuloy na tuwang-tuwa na umatake sa light barrier. 1 araw, 2 araw, 3 araw. Ang mga bitik ay lumalaki araw-araw na umaabot sa mga gilid ng light barrier. Kawakas, ang makulay na liwanag na hadlang ay yumanig ng husto at nabasag. Isang malinaw na malutong na tunog ang umalangaw-ngaw sa hangin. Nang marinig ang ingay na ito, ang piercing Sky Beast King at ang mga mukha ng iba pa ay nagpakita ng galit na saya. Gayunpaman, isang napakalaking enerhiya ang bumulwak mula sa basag na light barrier na nagmamadaling pumunta sa kanila. Nagulat silang apat, ngunit sa gusto nilang umatras, huli na ang lahat. Sa ilalim ng napakalaking lakas na ito, ang apat na tao ay parang sirang saranggola, walang awang itinapon sa di kalayuan, nadulas mula sa ibabaw ng tubig at papunta sa lupa. Naramdaman nilang apat ang mainit na likidong bumubulusok sa kanilang lalamunan, at sa sumunod na segundo ay samuka ng malaking subo ng dugo. Sa kanilang sindek, ang enerhiya ay nagdudulot ng kalituhan sa loob ng kanilang mga katawan, sinisira ang kanilang mga meridian at maging ang kanilang kaluluwang dagat. Bago ang hindi kilalang puwersang ito, silang apat na naubos na ang kanilang God Force pagkatapos ng higit sa 10 araw ng pag-atake sa light barrier ay walang paraan upang lumaban. Sa bawat pulgada, nabasag ang kanilang mga meridian. Kasabay nito, ang kanilang dagat ng kaluluwa ay nanginginig ng hindi mapigilan. Pinagmamasdan ng lahat mula sa malayo, ang saya sa mga mata ni Huang Xiaolong ay hindi maitago. Ang resultang ito ay lumampas sa pinakamagandang senaryo na naisip niya. Noong una, umaasa si Huang Xiaolong na ang apat na matandang halimaw ay masyadong maubusan ng God Force pagkatapos ng kalahating buwan ng patuloy na pag-atake sa light barrier. Sa oras na iyon, sasamantalahin niya ang pagkakataong kumilos. Ngunit ngayon, nang masira ang makulay na light barrier, hindi niya inaasahan na maglalabas ito ng ganoong nakakatakot na enerhiya, na direktang nasaktan silang apat. Si Huang Xiaolong ay lumabas mula sa kanyang pagkakatago, papalapit sa grupo ng Piercing Beast King. Nang marinig ang mga yabag sa likuran nila, naalarma si Ancestor Mountain Goat at ang iba pa. Hindi nila pinansin ang kanilang sariling mga sugat at mabilis na inikat ang kanilang mga ulo upang tumingin. Ikaw, Huang Xiaolong. Nabulalas ni Ancestor Mountain Goat nang makita ang mukha ng papalapit na tao. Hindi pa nakita ng Piercing Sky Beast King, Green Dragon Beast King, at Ancestor Bifang si Huang Xiaolong. Nang marinig ang pangalan ni Huang Xiaolong mula sa bibig ng Ancestor Mountain Goat, natigilan silang tatlo. Ang taong ito talaga ang sikat na henyo sa apat na galaxy, si Huang Xiaolong. So, ikaw pala. Nagsalita ang Piercing Sky Beast King. Kanina, ang mahinang pagbabago-bago ng enerhiya na naramdaman niya ay hindi isang ilusyon, hindi lang niya alam kung anong uri ng lihim na pamamaraan ang ginamit ni Huang Xiaolong upang makatakas sa kanilang pagtuklas. Nang makalapit si Huang Xiaolong, sinadya niyang lumakad patungo sa Piercing Sky Beast King, iniabot ang kanyang kanang kamay, kunin ang mapa ng kayamanan. Bagamat nawasak na ang makulay na light barrier, naramdaman ni Huang Xiaolong na ang mapa ng kayamanan ay may iba pang magagandang gamit. Ang Piercing Sky Beast King ay saglit na natigilan, pagkatapos ay humagalpak siya ng tawa habang dahan-daang tumayo. Namumula ang kanyang mga mata habang nakatitig kay Huang Xiaolong na may masamang ngiti sa kanyang mukha. Ron, aaminin kung mayroon kang lakas ng loob. Sa tingin mo nasugatan kaming apat, kaya isda kami sa chopping block mo na maaari mong balatan o katayin ayon sa gusto mo. Umangon din si Ancestor Mountain Goat, Green Dragon Beast King, at Ancestor Bifang, na nagpakawala ng napakamot na tawa. Huang Xiaolong,
Alam kong hindi mababa ang iyong lakas, narinig ko na kahit ang evil ghost ancestor ay namatay sa iyong mga kamay, ngunit sa aming mga mata, ang evil ghost ancestor ay isang bahagyang mas malaking langgam. Natawa si Ancestor Mountain Goat na may bahid ng bloodlust, hindi ako natatakot na sabihin sa iyo, tayong apat ay third. Mag-order ng High God Realm Masters. Kahit na tayong lahat ay dumaranas ng mabibigat na pinsala, ang pagpatay sa iyo ay magiging kasing dali ng pagtalikod ng aming mga palad. Ang dila ni Green Dragon Beast King ay dumulas, dinilaan ang kanyang mga labi habang ang kanyang nilalagnat na tingin ay nakatuon kay Huang Xiaolong, kaunti lang, sinasabi ng lahat na nakakuha ka ng isang malaking kayamanan ng batong espirito ng banal na grado. Masunurin ilabas ito, o baka gusto mong gawin natin. Umisi si Huang Xiaolong. Biglang nawala ang kanyang anyo at dumating sa harap ng Green Dragon Beast King halos kaagad. Pagkatapos ay tumama siya sa pamamagitan ng pag-atake ng palad. Ang Green Dragon Beast King ay nagalit kay Huang Xiaolong na napakapangahas na umatake sa kanya. Lumayo ang kanyang palad upang salubungin ang paparating na pag-atake. Ang demonyong Chi ay pumailang lang sa langit na bumubuo ng isang higanteng berdeng baha na dragon sa hangin. Gayunpaman, ang sumunod na nangyari ay nalaglag ang panga ni Ancestor Mountain Goat at ng iba pa sa lupa. Ang higanteng berdeng baha na dragon ay nawasak ng puwersa ng palad ni Huang Xiaolong, ngunit hindi doon natapos ang pag-atake ni Huang Xiaolong. Nagpatuloy ito, dama po sa dibdib ng Green Dragon Beast King. Namutla ang mukha ni Green Dragon Beast King. Sa susunod na segundo, ang kanyang katawan ay gumawa ng isang mataas na arko sa hangin at isang nanlilisik na itim na palm print ang makikita sa kanyang dibdib nang siya ay bumagsak sa lupa, na nabuo mula sa napakalamig na Ozurichi. Maririnig ang mahinang alulong ni Ozure na nagmumula sa likod ng palad. Sa maikling sandaling iyon, nagsimulang damaloy ang mga punit na laman at dugo mula sa itim na print ng palad. Ang tatlong kasama ng Green Dragon Beast King ay sumipsip ng malamig na hangin. Sa mga tuntunin ng pisikal na depensa, ang Green Dragon Beast King ang pinakamalakas sa kanilang apat, bawat isa sa kanyang mga kalistis ay pinalakas ng God Force na may hahambing sa isang sinaunang banal na baluti. Maging silang tatlo ay mahihirapang makalusot sa kalistis ng Green Dragon Beast King, ngunit ngayon, ang solong hampas ng palad ni Huang Xiaolong ay madaling natalo ang kanyang scale armor at pinalipad siya. Matapos ipadala ni Huang Xiaolong ang Green Dragon Beast King na lumipad na may strike, ang kanyang figure ay kumikislap, na nagpuntirya ng kanyang susunod na pag-atake sa Ancestor Mountain Goat at sa iba pa. Si Ancestor Mountain Goat at ang kanyang mga kasamahan ay natarante sa kanilang pagmamasid dito at lumukso pasulong upang salakayin si Huang Xiaolong sa galit. Ang itim at asul na kambal na dragon na martial spirit ay lumipad palabas at si Huang Xiaolong ay agad na nagbagong anyo. Sa isang iglap, 1,000 braso ang lumabas mula sa kanyang likuran. Baka Diyos na Zumi Art. Tisipain kita habang nakababa ka. Kinailangan ni Huang Xiaolong na samantalahin ang pagkakataong ito at pumatay habang ang apat na matandang halimaw ay nasugatan ng backlash upang maiwasan ang mga hindi magandang sakuna. Bago kumurap ang 100,000 banal na dragon ang lumipad palabas, ang kanilang mga dagendong ay yumanig sa kalangitan. Ang 15 pagkilos ng Dragon God, walang kapantay na myriad dragons. Ito ang kanyang pinakamalakas na atake. Ang Ancestor Mountain Goat, Piercing Sky Beast King, at Ancestor Bifang ay nanlamig sa takot na pinagmamasdan ng higanteng hukbong ito ng 100,000 banal na dragon na nilalamon sila. Katulad ng nakaraang Green Dragon Beast King, ang tatlo sa kanila ay natamba sa ere na bumagsak ng husto sa lupa. Nagkapira-piraso ang kanilang mga baluti at makikita sa kanilang mga katawan ang mga kakaibang sugat na umaapaw sa dugo. Gayunpaman, umubo pa sila ng mas maraming dugo dahil sa malakas na impact sa lupa. Lumapit si Huang Xiaolong sa apat na matandang halimaw sa malalaking hakbang. Ikaw. Sa wakas ay natakot si Piercing Sky Beast King at ang kanyang mga kasama. Wala ni isa sa kanila ang nag-iisip na si Huang Xiaolong, isang ganap na yugto ng huli ika-10 Order God Realm Master ay malakas hanggang dito. Sa ngayon, napagtanto nila na ang lakas ni Huang Xiaolong ay hindi gaanong mahina kumpara sa kanila sa kanilang peak, maaari pa nga itong sabihin na kapantay nila.
Paano ito posible? Ang mga malalaking alon ng pagkabigla ay tumama sa kanilang mga puso, hindi matanggap ang katotohanan ito. Isang suction force ang nagmula sa kamay ni Huang Xiaolong at isang spatial ring ang nahulog sa kanyang palad. Walang alinlangan na iyon ang spatial ring ng Piercing Sky Beast King. Nang makita ang kanyang spatial na singsing na inalis, ang Piercing Sky Beast ay nagalit at nabalisa, Huang Xiaolong, maglakas loob ka. Maglakas loob. Mariing napangisi si Huang Xiaolong habang ang puwersa mula sa kanyang kanang kamay ay hinaila ang Piercing Sky Beast King palapit sa kanya. Ang lilang liwanag ay kumislap sa kanyang mga pupil at isang lilang kaluluwa, 10,000 na karakter ang lumipad mula sa kanyang mga mata, pumasok sa isip ng Piercing Sky Beast King. Hindi nagabala si Huang Xiaolong na magtanong kung ano pa ang gamit ng Beast Skin Treasure Map, kaya diretso niyang hinanap ang mga alaala ng Piercing Sky Beast King. Sa totoo lang, sa lakas ng Third Order High God Realm ng Piercing Sky Beast King, napakalakas ng kanyang Soul Force. Kung may ibang God Realm na magtangkang magsaliksik sa kanyang isipan, agad silang makakaranas ng backlash. Gayunpaman, ang puwersa ng kaluluwa ni Huang Xiaolong ay hindi mas mahina kaysa sa isang master ng Third Order High God Realm. Sa katunayan, ang puwersa ng kanyang kaluluwa ay bahagyang mas malakas kaysa sa Piercing Sky Beast King, hindi siya natatakot sa anumang backlash. Pagkaraan ng ilang sandali, natuklasan ni Huang Xiaolong ang layunin ng mapa ng kayamanan mula sa mga alaala ng Piercing Sky Beast King. Ang sentral na porma sayon. Inulit ni Huang Xiaolong ang kanyang paghinga. Nagkaroon ng gitnang porma sayon sa loob ng tirahan ng kultibasyon ng langit na Diyos. Hanggat kaya niya itong kontrolin, makokontrol ni Huang Xiaolong ang buong Heavenly Mountain at ang cultivation tirahan ng Heavenly God. Huminga siya ng malalim, nakakagulat talaga ito. Kung siya ang naging may-ari ng Heavenly Mountain, kasama ang banal na artifact ng Heavenly God na ito sa kanyang pag-aari, ang isang siyang Minji lang ba ay magiging katapat niya? Sa oras na iyon, ang pagpatay sa kanya ay kasing dali ng pagpatay ng aso. Tawag. I prick. I-click. I subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 832. Pagpino sa Central Formation. Pagkatapos niyang suriin ang mga alaala ng Piercing Sky Beast King, isang maliit na nagyayelong asul na araw ang bumaril mula sa daliri ni Huang Xiaolong, tumago sa kanyang bungo. Nanlaki ang mga mata ng Piercing Sky Beast King sa hindi makapaniwala habang nakatingin kay Huang Xiaolong. Gumalaw ang kanyang bibig, may gustong sabihin, ngunit nawala ang kanyang malay bago pa siya makapagsalita. Ang matibay na katawan ng Piercing Sky Beast King ay bumagsak ng mahina sa lupa na nagtaas ng kortina ng buhangin at alikabok. The Piercing Sky Beast King died. Just like that. Ang Ancestor Mountain Goat, Green Dragon Beast King, at Ancestor Defense Disbelief ay nakasulat sa buong mukha nila. Ang Piercing Sky Beast King ay isa sa pinakamalakas na Beast King ng 4 na galaxy. Siya ay naging isang kilalang pag-iral ng kanyang henerasyon habang nilinang ng wala pang 20,000 taon, katibayan ng kanyang mataas na talento. Gayunpaman, ang gayong tao ay namatay sa kamay ni Huang Xiaolong, sa kamay ng maliit na God Realm Ron. Habang si Ancestor Mountain Goat, Piercing Sky Beast King, at Ancestor Bifang ay nabigla pa, isang hindi nakikitang puwersa ang bumalot sa isang Earth Yellow Godhead, na hinayla ito sa palad ni Huang Xiaolong. Naninag ang liwanag na bumabagsak sa Diyos, na bumubuo ng malambot na dilaw na liwanag sa paligid nito. Ito ang mismong Diyos ng Piercing Sky Beast King. Matapos ang isang mabilis na pagwawalis sa pagkadiyos sa kanyang banal na diwa, agad na nalaman ni Huang Xiaolong na ito ay isang ranggo na 7 Diyos, isang mataas na grado. Ang lakas ng Diyos sa loob nito ay puno ng sigla, hindi pa banggitin ang makapangyarihang batas ng Diyos na nakapaloob sa loob. Tumango si Huang Xiaolong ng may kasiyahan. Kung dinadalisay niya ang pagkadiyos na ito, ang kanyang lakas ay lalong bubuti. Inihagis niya ang Diyos sa kanyang Azure Ring bago ibinalik ang kanyang atensyon sa bangkay ng Piercing Sky Beast King. May naisip siya, kaya inihagis din niya ang bangkay sa kanyang Spatial Ring.
Ang Piercing Sky Beast King ay isang Third Order High God Realm Master, at kahit na ang kanyang tunay na katawan ay hindi maikukumpara sa 100 Spirits Beast King, maaari pa rin itong mapahusay ang lakas ni Huang Xiaolong sa maliit na antas. Bukod dito, maaari rin niyang gamitin ito bilang sangkap ng alchemy. Alam ni Huang Xiaolong ang isang uri ng Primordial Divine Pellet na pinangalan ng Connecting Heavens Divine Pill na ginawa gamit ang katawan ng isang High God Realm Master at 100 uri ng medicinal herbs na higit sa 1,000,000 taong gulang. Maaaring isipin ng isa ang bisa ng gayong banal na tableta. Lumingon ang tingin ni Huang Xiaolong sa natitirang biktima. Nang makitang lumingon si Huang Xiaolong sa kanila, si Ancestor Mountain Goat at ang kanyang mga kasama ay napakunot noo, namutla ang kanilang mga mukha. Sa kabila ng pagiging kabilang sa mga hegemon ng mga angkan ng demonyong hayop, sa ngayon ay takot lamang sa kanilang mga mata. Huang Xiaolong humakbang patungo sa kanila na parang bumababang Diyos ng kamatayan. Ramdam nila ang aura ng nalalapit na kamatayan na pumipiga sa kanilang mga puso. Huang Xiaolong, huwag mo kaming papatayin. Ang Green Dragon Beast King ay natakot, nanginginig ang kanyang boses. Bakit hindi ko kayo patayin tatlo? Bigyan mo ako ng dahilan. Sinabi ni Huang Xiaolong, hiwalay at malamig. Alam kong nagre-recruit ka ng mga High God Realm Masters, pwede akong pumirma sa iyo ng kontrata sa dugo, maaari akong magpasakop sa iyo. Nagmamakaawa si Green Dragon Beast King. Nanatiling nakahiwalay si Huang Xiaolong sa kabila ng pag-iisip ng mga pakinabang. Oo, maaari kaming pumirma ng isang kontrata ng dugo sa iyo, sumusumit sa iyo, at ayaw namin ng anumang mga batong espiritu. Nagmamadaling idinagdag ni Ninunong Bifang na para bang nakahawak sa huling dayami ng pag-asa. Ang pag-aalinlangan ay bumalatay sa mga mata ng Ancestor Mountain Goats, ngunit hindi siya nagpahayag ng anumang pagtutol. Isang ngiti ang narinig mula kay Huang Xiaolong, ayaw mo ng mga Spirit Stone. Pagkatapos ay naging malamig ang boses niya, hindi ko kayang iligtas ang iyong buhay, ngunit ang gusto ko ay hindi isang kontrata ng dugo, gusto kong tatakan ang iyong mga kaluluwa ng marka ng aking kaluluwa. Pagbabrand ng Soul Mark. Ang Green Dragon Beast King at Ancestor Bifang ay sabay-sabay na bumulong, mas lalong namutla ang kanilang mga mukha. Hindi kailanman. Ang boses ni Ancestor Mountain Goat ay mas malakas kaysa sa dalawa. Hindi kailanman. Tumingin si Huang Xiaolong kay Ancestor Mountain Goat, ang mga sulok ng kanyang bibig ay nakakurba sa panghahamak, mayroon kang 10 minuto para pag-isipan ito. Tandaan, 10 minuto, wala akong gaanong pasensya at isa lang ang pagkakataon. Mamatay o mabuhay, pumili ng matalino. Si Ancestor Mountain Goat, Green Dragon Beast King, at Ancestor Bifang ay gustong magsabi ng higit pa, ngunit tumahimik pagkatapos tumingin sa malamig na mga mata ni Huang Xiaolong. Lumipas ang 10 minuto. Unang hinarap ni Huang Xiaolong ang Green Dragon Beast King. Green Dragon Beast King, gusto kong malaman ang iyong desisyon. Napalunok ang Green Dragon Beast King, nanunuyo ang kanyang lalamunan. In the end, he dejectedly said, I'm willing to submit. Tumango si Huang Xiaolong na may papuri, malalaman mo sa hinaharap na ito ang pinakamagandang desisyon na ginawa mo sa buong buhay mo. Pagkatapos ay pinababa niya sa Green Dragon Beast King ang barrier sa kanyang Soul Sea at binansagan ng isang Soul Mark sa loob. Nang magawa ito, hinagisan siya ni Huang Xiaolong ng Spring Autumn 100 Life Divine Pellet para pagalingin ang kanyang mga sugat. Umaba ang tingin niya kay Ancestor Bifang. Nahirapan si Ancestor Bifang sa loob ng ilang sandali bago sumuko tulad ng Green Dragon Beast King na nauna sa kanya. Nang walang anumang pagtutol, matagumpay na binansagan ni Huang Xiaolong ang Soul Sea ni Ancestor Bifang gamit ang kanyang Soul Mark. Binigyan din siya ng Spring Autumn 100 Life Divine Pellet. Pagkatapos ay bumaling si Huang Xiaolong sa Ancestor Mountain Goat. Tinitigan pabalik ni Ancestor Mountain Goat si Huang Xiaolong, puno ng galit ang kanyang mga mata, at tumawa ang kanyang ulo sa mapanuksong tawa. Huang Xiaolong, gusto mo akong magpasakop sa isang God Realm Junior. Huwag mo itong pangarapin. Kahit na ako, ang Ancestor Mountain Goat, ay mamatay, kalagkarin kita pababa kasama ko.
Isang marahas na enerhiya ang bumalot sa loob ng katawan ni Ancestor Mountain Goat. Ngunit nang malapit ng pasabugan ni Ancestor Mountain Goat ang kanyang pagkadyos, na gustong kalagkarin si Huang Xiaolong sa impyerno kasama niya, isang malalamig na asul na longsword ang tumusok sa pagitan mismo ng kanyang mga kilay, na sinisira ang kanyang kaluluwa. Ang katawan ni Ancestor Mountain Goat ay nanigas, ang marahas na enerhiya na lumalabas sa kanyang katawan ay nabawasan ng wala, na sinundan ng kanyang pagbagsak sa lupa. Habang pinapanood ang lahat ng nangyayari sa isang kisap mata mula sa gilid, naramdaman ng Green Dragon Beast King at Ancestor Bifang na parang binuhusan ng malamig na tubig sa Arctic ang kanilang mga ulo. Ang kanilang unang hindi pagpayag ay nauwi sa kagalakan. Naisip din nila na pasabugan ang kanilang pagkadyos, ngunit ngayon lang nila napagtanto kung gaano kahirap ang kanilang mga nasugatan sa harap ni Huang Xiaolong. Ang Green Dragon Beast King at Ancestor Bifang ay tumitig sa nagyayelong asul na apoy na longsword ng may pangamba. Anong klaseng apoy iyon para magawang sirain ang Piercing Sky Beast King at ang mga kaluluwa ni Ancestor Mountain Goat sa isang iglap? Isang puwersa ng pagsipsip ang nagmula sa kamay ni Huang Xiaolong at ang Diyos ng Ancestor Mountain Goat ay nahulog sa kanyang palad. Isang elemento ng apoy, mababang grado na ranggo ng 7 Diyos. Kasama ang Diyos, iniligpit din ni Huang Xiaolong ang bangkay ng Ancestor Mountain Goat. Kayong dalawa ay nagbabantay sa lugar na ito, ipaalam sa akin kung may lalapit. Tumingin si Huang Xiaolong sa kanyang balikat, itinuro ang Green Dragon Beast King at Ancestor Bifang. Si Huang Xiaolong ay nawala sa isang kisap mata na lumitaw sa harap ng tirahan ng kultibasyon ng langit na Diyos. Sa isa pang pagkurap, nawala siya sa loob. Matapos mawala si Huang Xiaolong, ang Green Dragon Beast King at Ancestor Bifang ay nagpalitan ng mapait na tingin. Sila, na ang mga pangalan ay umalangaw sa 4 na kalawakan, na tinanggap ng may nakakabigay puri ng mga ngiti saan man sila magpunta, ngayon ay walang pagpipilian kundi makinig sa utos ng isang God Realm Brat. Pareho silang bumahantong hininga ng malalim, magiging maayos din ito. Sa puntong ito, si Huang Xiaolong ay nasa loob na ng tahanan ng Heavenly Gods Cultivation. Sa kanyang pagkamangha, ang espiritual na enerhiya dito ay mas mayaman kaysa sa inaasahan. Ang paghinga lamang ay nagbigay kay Huang Xiaolong ng komportableng pakiramdam sa kanyang buong katawan. Ang isang mortal na nananatili dito sa loob lamang ng ilang araw ay maaaring linisin ang kanilang utak at palitan ang kanilang mga litid na muling isilang muli. Kasunod nito, natuklasan ni Huang Xiaolong na ang tirahan ng kultibasyon ng langit na Diyos ay talagang mayroong isang higanting hanay ng pagtitipon ng espiritual na enerhiya na binuo mula sa 1,000 immortal na mga batong espiritu. Kung titingnan ng labis na panlasa, si Huang Xiaolong ay halos hindi makapagsalita. Hindi siya agad naghanap ng mga kayamanan. Sa halip, kasunod ng mga alaala ng Piercing Sky Beast King, lumipad siya patungo sa lokasyon ng Central Formation. Kapag nakontrol na niya ang porma sayon na iyon, hindi pa huli ang lahat para maghanap ng mga kayamanan. Hindi nagtagal, dumating si Huang Xiaolong sa pangunahing gusali at natagpuan ang gitnang porma sayon na kumokontrol sa buong bundok ng langit. Inilabas niya ang mapa ng balat ng hayop at nilagyan ito ng kanyang tunay na immortal na essence force, na naging dahilan upang agad itong magpakawala ng maningning na liwanag. Naimpluwensyahan ng mapa ng kayamanan, ang buong gitnang porma sayon ay nagsimulang lumiwanag din. Nang mahawakan ng tamang sandali, iniluwa ni Huang Xiaolong ang isang subo ng dugo sa mapa ng kayamanan. Ang mapa ay lumutang, dahan-dahang bumagsak sa gitna ng porma sayon. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 833. Ang langit na bundok ay inalis. Nang ang mapa ng kayamanan ay nahulog sa mata ng gitnang porma sayon, isang liwanag ang lumipad mula sa mapa na sumasalamin sa porma sayon. Nag-intertwined at nagsanib ang dalawang ilaw. Ang mapa ng kayamanan ay unti-unting naging bahagi ng gitnang porma sayon na wala sa loob. Nang ikalawa ang mapa ng kayamanan at ang porma sayon ay ganap na pinagsama sa isa, agad na naramdaman ni Huang Xiaolong ang koneksyon sa gitnang porma sayon.
Sa susunod na sandali, ang buong Heavenly Mountain, kasama ang Heavenly God's Cultivation Dwelling, ay lumitaw sa kanyang isipan. Bawat sulok ng Heavenly Mountain, bawat talim ng damo, sanga ng puno, at dust particle ay malinaw kay Huang Xiaolong. Sa isang pag-iisip lamang, maaari siyang lumitaw sa alinmang bahagi ng Heavenly Mountain nang wala pang isang hininga. Itinaway ni Huang Xiaolong ang kanyang mga kamay, bumuo ng isang sinaunang simbolo at ipinitik ito sa mata ng gitnang forma sayon, sabay-sabay na isinaaktibo ang lahat ng forma sayon ng Heavenly Mountain. Isang iridescent na ilaw ang sumabog mula sa Heavenly Mountain na umabot sa taas na 10,000 zang. Ang malaking grupo ng mga cultivator na naghihintay sa labas ng Heart Demon Swallow Formation ay naiwang nakanganga sa biglaang pagbabagong ito. Anong nangyayari? Ito, naramdaman mo ba na ang nakapalibot na espiritual na enerhiya ay biglang naging masiksik? Ang iba't ibang mga magsasaka ay napukaw sa pananabik at pagkabigla. Sa gitna mismo nito, ang malalakas na alon ng enerhiya ay sumugod mula sa loob ng Heavenly Mountain, isang mas malakas kaysa sa nauna, na humihip sa malaking pulutong ng mga cultivator na nagtipon sa labas ng Heart Demon Swallow Formation na parang bagyo. Ang mga umiwas ng huli ay pinalipad ng mataas sa himpapawid. Ganito rin ang nangyari sa mga magsasaka sa kalagitnaan ng bundok, gayon din sa mga nasa paanan. Tila sa isang maikling sandali, maraming mga magsasaka ang ipinadala sa paglipad sa kalawakan. Ang mga maunlad na lungsod sa paanan ng Heavenly Mountain ay nanginginig ng malakas, na parang isang lindol. Bago ang mga natulala na mukha ng mga tao sa loob, ang mga lungsod ay isa-isang itinapon sa hangin. Talaga, anong nangyayari? Mabilis na magsumbong sa ninuno. Nataranta ang lahat, hindi alam ang nangyayari. Sa pinakamaikling panahon, ang mga hindi normal na pangyayaring nagaganap sa Heavenly Mountain ay umabot sa tainga ng iba't ibang puwersa ng 4 na kalawakan, na umaakit ng higit pang mga masters, na nagmamadali sa abot ng kanilang makakaya patungo sa Heavenly Mountain. Mga eksperto tulad ng Asher Dragon Institute Principal Chingy at ang principal ng Vermilion Bird Institute na si Qiu Baifei. Sa kasamaang palad, ang sinumang tao na humakbang sa loob ng 1,000 li mula sa Heavenly Mountain ay tatanggihan ng mga porma sayon nito. Maging ang principal ng Asher Dragon Institute ay dumanas ng parehong paggamot. Si Chingy, Qiu Baifei, at ang iba pa ay sinubukan ng maraming beses, gumamit ng iba't ibang paraan na maiisip nila, ngunit hindi sila nakagawa ng isang hakbang sa loob ng 1,000 li mula sa Heavenly Mountain. Ang Ancestor Bifang at Green Dragon Beast King na nagbabantay sa labas ng Heavenly God Cultivation Dwelling ay namangha din, ngunit napakabilis na napagpasyahan na ang mga pagbabagong ito ay nauugnay kay Huang Xiaolong. Sa labas, sinabi ni He Feifan ang kanyang mga saloobin kay Qiu Baifei, Guro, ang mga biglaang pagbabago ba ng Heavenly Mountain ay may kaugnayan sa dagandong ng tigre na pinag-uusapan ng lahat. Nag-isip si Qiu Baifei sa katahimikan, malalaman lang natin ang tiyak pagkatapos makapasok sa Heavenly Mountain, ang dapat nating gawin ngayon ay mag-isip ng paraan para masira ang liwanag na ito. Ang boses ni He Feifan ay ipinadala kay Qiu Baifei, kung gayon, ginagamit ba natin ang item na iyon? Ang item na iyon ay ang lihim na trump card ng kanilang Vermilion Bird Institute. Ang lahat ng 4 na institute ay may sariling mga lihim na trump card at tanging ang kanilang mga High God Realm Masters ang may mga kwalifikasyon upang malaman ang tungkol dito. Nag-alinlangan si Qiu Baifei. Sa oras na ito, ang Heavenly Mountain sa harap nila ay malakas na yumanig. Ang puwersa mula sa malakas na pagyanig nito ay nagpadala ng malalakas na alon ng enerhiya sa kalawakan, na lumilikha ng magulong alon na dumaan sa paligid. Ang mga ekspresyon ng lahat ay naging malungkot, agad na umatras upang maiwasan ang mga alon ng enerhiya na hanggang 10,000 li. Noon lang humupa ang nakakatakot na alon. Habang hinahabol pa rin ng lahat ang kanilang hininga, ang Heavenly God Mountain ay dahan-dahang umangat, pagkatapos ay tumilapon sa isang bahid ng liwanag, na wala sa kanilang paningin. Ang mga taong ito ay tulala na nakatingin, masyadong nabigla upang mag-react habang ang Heavenly Mountain ay mabilis na naglaho sa kanilang mga mata. Tiyang Heavenly Mountain ay lumipad na. Hindi malaman kung sino ang biglang sumigaw. Ang sigaw na ito ang nagpatigil sa lahat.
Ang Heavenly Mountain na nakatayo sa White Tiger Galaxy sa abot ng kanilang natatandaan, hindi kumikibo kahit 1 pulgada, ay talagang lumipad palayo. Sa 10-10 milenyo na ito, sa kabila ng hindi mabilang na mga master na umakyat sa tuktok ng bundok, kabilang ang mga master ng High God Realm, ni isa man sa kanila ay hindi nagawang ilipat ang Heavenly Mountain kahit kaunti. Sa makatuwid, ang mga nagsasaka ng 4 na kalawakan ay hindi sinasadyang naniniwala sa kanilang mga puso na ang Heavenly Mountain ay mananatili dito magpakailanman. Ngunit ngayon, ang Heavenly Mountain ay talagang lumipad palayo sa mismong harapan nila. Pabulin. Ang principal ng Asher Dragon Institute na si Chinyi ay sumigaw na naging isang bahid ng liwanag. Nag-react ang ibang mga master, lahat sila ay mabilis na tumakbo patungo sa naglahong Heavenly Mountain. Sa loob ng tahanan ng Heavenly Gods Cultivation, naramdaman ni Huang Xiaolong ang malalakas na aura na humahabol sa kanya at nakita niya na ang nangunguna sa grupo ay walang iba kundi si Chinyi. Napakurba ang bibig ni Huang Xiaolong sa isang panunuya dito, kinokontrol niya ang Heavenly Mountain na tumalikod, diretsyong lumipad patungo sa Asher Dragon Institute principal na si Chinyi. Si Chinyi ay natigilan sandali habang pinapanood ang Heavenly Mountain na lumilipad pabalik, pagkatapos ay agad niyang napagtanto kung ano ang nangyayari. Nininigas ang mukha niya nang tumalikod siya para tumakbo. Ang iba pang mga cultivator na humahabol sa likod ni Chinyi ay nakita siyang biglang tumalikod upang tumakas. Bawat isa sa kanila ay naguguluhan, ngunit hindi ito nagtagal. Bumaba ang kanilang mga tingin sa Heavenly Mountain na mabilis na tumatakbo patungo sa kanila. Oh shit, tumakbo ka agad. Sa sandaling ito, sa wakas ay naunawaan na nila ang dahilan. Iniisip ang maduming eksena kung saan sila ay tinamaan ng malaking Heavenly Mountain, ang mukha ng lahat ay namula. Kanina, kapag ang Heavenly Mountain ay yumanig lamang, ang puwersang nagmumula rito ay malamang na makapagputol-putol ng isang High God Realm Master. Ngayon, kung nataman sila ng Heavenly Mountain, wala na silang matirang buo na bangkay. Sa isang segundo, ang lahat ng mga magsasaka ay nakakalat na parang isang kawan ng mga natatakot na ibon na tumatakas ng hindi makatao ang bilis. Sa panonood nito, pinataas ni Huang Xiaolong ang bilis ng paglipad ng Heavenly Mountain. Sa isang kisap mata, naabutan niya ang pinakamabagal na grupo ng mga magsasaka na naramdaman ang isang higanting anino na bumabalot sa kanilang mga ulo, at ito ay lumalaki pa rin. Lumingon sila upang tumingin, at inalis nito ang lahat ng lakas sa kanilang mga katawan. Pumigay ang kanilang mga paa at ang iba ay nahimatay pa. May ihilan din na naiihi ang pantalon sa takot. Tulad ng pag-iisip ng grupong ito na siguradong patay na sila, huminto ang Heavenly Mountain ng ilang daang li ang layo mula sa kanila. Ilang sandali pa, ito ay naging isang bahid ng liwanag na mabilis na lumayo. Pinapanood ang Heavenly Mountain na lumipad palayo sa pagkakataong ito, ang pinakamabagal na grupo ng mga magsasaka ay bumagsak sa kaganhawahan, malamig na pawis ang umuulan sa kanilang mga ulo. Ang Asher Dragon Institute principal ay hindi naging mas mahusay. Hindi niya sinasadyang tumingin habang ang Heavenly Mountain ay lumipad palayo. Sa pagkakataong ito, hindi siya nang-ahas na habulin ito, maging si Chinyi o sino man. Ang mukha ni Chinyi ay mas madilim kaysa sa ilalim ng isang palayok. Sa ngayon, kahit isang hanggal ay makakaalam na ang Heavenly Mountain ay kinuha ng isang tao. Sino ang nagpino sa maalamat na Central Formation sa tuktok ng Heavenly Mountain? I relay ang aking order, gamitin ang lahat ng mapagkukunan ng aming Asher Dragon Institute at alamin kung sino ang umakyat sa Heavenly Mountain sa huling 2 taon. Inutusan ni Chinyi ang isang Asher Dragon Institute Grand Elder na nakatayo sa likuran niya, na nagpapaalala, tandaan, alamin kung sino ito sa lalong madaling panahon. Oo, principal ng Institute. Hindi nagtagal ay umalis si Huang Xiaolong sa teritoryo ng White Tiger Galaxy, kinokontrol ang Heavenly Mountain upang lumipad ng napakabilis. Ang Heavenly Mountain ay nagsimulang lumiit hanggang sa ito ay 100 zang lamang ang taas at patuloy na lumipad patungo sa Black Tortoise Galaxy. Huminto sa isang hindi nakatirang planeta pagkatapos lumipad ng ilang sandali, lumipad ang Heavenly Mountain sa katawan ni Huang Xiaolong. Mula doon, si Huang Xiaolong, Green Dragon Beast King,
at Ancestor Bifang ay lumipad pabalik sa martial spirit world. Makalipas ang ilang araw, nakarating na silang tatlo sa kanilang destinasyon. Sa oras na ito, ang apat na kalawakan ay kumulo sa katotohanan na ang langit na bundok ay inalis, ang mga bulalas ng pagkabigla ay umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng apat na kalawakan. Ang buong Huang Clan Manor ay nasa masiglang kapaligiran sa pagbabalik ni Huang Xiaolong. Hindi niya napigilan ang mapait na ngiti nang marinig niya na ang Ascending Moon Old Man at Yang Yi ay sumugod sa White Tiger Galaxy matapos marinig ang tungkol sa Heavenly Mountain na inaalis. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 834. Pagsakop sa kalapit na mundo. Kalahating taon na ang lumipas mula nang maalis ang Heavenly Mountain, ngunit ang mga alon na nilikha nito ay lumakas at mas magulong, halos lahat ng puwersa sa apat na kalawakan ay gumagamit ng bawat mapagkukunang magagamit upang mahanap ang kinaroroonan ng Heavenly Mountain. Si Huang Xiaolong ay nanatili sa Huang Clan Manor sa panahong ito, hindi pinapansin ang bagyo sa labas, nakatuon siya sa kanyang paglilinang. Matapos sumanib sa White Tiger Divine Fire at magkaroon ng tatlong Divine Fire na sumanib, nadagdagan nito ang dami ng Star Force na naabsorb niya araw-araw, na nagpapahina sa kanyang True Dragon Physique. Ang kanyang lakas ay tumataas halos araw-araw. Pino niya ang Heavenly Mountain sa pangalawang pagkakataon sa kalahating taon na ito, ganap na naging bahagi ng katawan ni Huang Xiaolong. Mayroong hindi mabilang na mga halamang gamot sa Heavenly Mountain, lalo na sa loob ng cultivation tirahan ng Heavenly God. Pagbibilang pa lang ng mga halamang gamot na 2 milyong taong gulang pataas, mahigit 30 na. Kinuha ni Huang Xiaolong ang mga halamang ito at binigyan ng tig-iisa ang kanyang pamilya, si Shi Xiaofei, at ang kanyang malapit na mga kaitiwala, na sinabihan silang ubusin ito at linangin. Samantalang ang natitirang 17, iningatan sila ni Huang Xiaolong. Ang paglilinang ni Huang Xiaolong ay umabot na sa sukdulan ng yugto ng pagiging perpekto sa huling bahagi ng ika-10 Order God Realm. Ang pagkonsumo ng higit pa sa 2 milyong taong gulang na mga halamang gamot na ito ay hindi mapapabuti ng husto ang kanyang lakas at masasayang ang kanilang buong bisa, kaya't nagpa siya si Huang Xiaolong na dalhin ang mga ito pagkatapos niyang makapasok sa High God Realm. Nagbago rin ang isip niya tungkol sa pagpino sa mga Diyos ng Piercing Sky Beast King at Ancestor Mountain Goat, na inaantala ang bagay na ito hanggang sa makapasok siya sa High God Realm. Ang mga godhead na kinuha mula sa Evil Ghost Ancestor at iba pang High God Realm Masters na pinatay niya noong nakaraan ay isinantibi din sa parehong dahilan. Idinagdag ang mga godheads mula sa mga kakaibang halimaw na kanyang napatay sa loob ng Heart Demon Swallowing Formation. Si Huang Xiaolong ay may kabuuang 26 na godhead sa kanyang pag-aari. 26 na mga Diyos, ang bilang na ito ay talagang nakakagulat. Dapat malaman ng isang tao, sa 100,000 mundo sa Black Tortoise Galaxy, wala pang 100 o higit pang mga High God Realm Masters na umiiral. Kinailangan ng ilang 10,000 taon para sa 1,000 mga ibabaw ng mundo tulad ng Martial Spirit World upang maipanganak ang isang Master ng High God Realm. Ngunit ngayon, si Huang Xiaolong ay may 26 na mga Diyos. Lumipas ang oras at 1 taon ang lumipas sa isang kisap mata. Kahit na makalipas ang 2 taon, ang iba't ibang puwersa ng apat na kalawakan ay marugdog pa ring naghahanap sa kinaroroonan ng Heavenly Mountain, na ayaw sumuko. Sa 2 taon na ito, unti-unting pinakawalan ni Huang Xiaolong ang mga demonyo at espiritual na hayop sa Heavenly Mountain. Ang mga nasa 10th Order God Realm at pataas ay pinalaya matapos tatakpan ni Huang Xiaolong ang kanilang mga kaluluwa at ipinadala upang bantayan ang mga imperial na lungsod ng Martial Spirit World at ang kanilang mga hangganan. Ang ilan sa kanila ay nakakalat sa iba't ibang lokasyon ng Martial Spirit World. Pagkamat kakaunti lang ang nailabas niya mula sa Heavenly Mountain, napuno na nila ang Martial Spirit World's Origin Forest at ang Dead Sea Gorge. Dahil sa kawalan ng mga pagpipilian, si Huang Xiaolong ay nagkaroon ng Phoenix Clan Ancestor at ang iba pa ay nasakop ang mga kalapit na mundo upang mailabas niya ang lahat ng mga demonyong hayop at espiritual na hayop.
Ito ay higit sa lahat dahil ang High God Advancement Tournament ay nagbabawal sa mga kalahok na magdala ng anumang mga demonyong hayop o espiritual na hayop sa kompetisyon. Kaya naman, kinailangan ni Huang Xiaolong na paalisin silang lahat mula sa Heavenly Mountain. Ang mga cultivator ng Huangclan Manor ay gumamit lamang ng 1.5 buwan upang sakupin ang 12 mga ibabaw ng mundo malapit sa Martial Spirit World. Saan man sila lumitaw, ang mga lokal na powerhouse ay sumuko. Kabilang sa mga ito ang Iron Radex World at Peace Emperor World. Matapos masakop ang mga kalapit na mundo, pinakawalan ni Huang Xiaolong ang natitirang mga demonyong hayop at espiritual na hayop mula sa Heavenly Mountain. Ang 12 mga ibabaw ng mundo ay sapat lamang upang hayaan silang gumala ng comfortable. Gayunpaman, hindi pinalawak ni Huang Xiaolong ang kanyang teritoryo ng higit pa kaysa sa 12 mga ibabaw ng mundo, naglalagay ng 2 Peak Plate 10th Order God Realm Masters sa bawat surface ng mundo upang pamahalaan ito, habang ang mga High God Realm Masters ay bumalik upang protektahan ang Huangclan Manor. Sa pagkakaroon ng mahiwagang Great Lord na iyon, ayaw ni Huang Xiaolong na ipalaganap ang lakas ng Huangclan Manor na masyadong manipis. Matapos masakop ang 12 mga ibabaw ng mundo, si Huang Xiaolong ay kumuha ng 10,000 pinakamataas na grade na mga Spirit Stone para sa bawat ibabaw ng mundo upang bumuo ng isang Grand Transmission Array. Sa pagtatayo ng mga transmission array na ito, magiging mas maginhawa para sa kanya na kontrolin ang lahat ng mga ibabaw ng mundo. Sa nakalipas na 2 taon, si Huang Xiaolong ay sumisipsip ng Star Force mula sa 3 galaxy habang naglilinang, at pinatay din ang lahat ng kakaibang halimaw na nakulong sa loob ng Heart Demon Swallowing Formation. Para naman sa High God Realm Masters na pumasok sa formation, na naakit ng dagindong ng White Tiger Divine Fire, lahat sila ay nasakop ni Huang Xiaolong, kasama na ang dati at kasalukuyang chief ng Dao Creed, Zhuang Yongheng, at Tao Gu. Ang mga tumangging sumuko ay pinatay. Kaya naman, ang bilang ng mga High God Realm Masters sa ilalim ni Huang Xiaolong ay umabot sa napakalaking 42 tao. Mayroong 2 Third Order High God Realm Masters, Green Dragon Beast King, at Ancestor Biff Ang. Second Order's High God Realm Masters, binibilang ang Dragon Emperor Aotai, mayroong 5 tao. At ang bilang ng mga Diyos sa pag-aari ni Huang Xiaolong ay umabot sa 37. Ang Ascending Moon Old Man sa wakas ay bumalik mula sa White Tiger Galaxy makalipas ang 2 taon. Nang makita niya ang Green Dragon Beast King at Ancestor Biff Ang, silang tatlo ay nagsimulang mag-away ng walang salita. Sa pagkakataong iyon, kasama ang Green Dragon Beast King, Ancestor Biff Ang, at Ancestor Mountain Goat sa 5 sumalakay at samugat sa matanda. Nang malaman niya na ang Green Dragon Beast King at Ancestor Biff Ang ay sumuko kay Huang Xiaolong, bukod pa rito, tinutukoy si Huang Xiaolong bilang master, ang matanda ay natigilan, hindi nakapag-react sa napakatagal na panahon. Ilang sandali pa ang lumipas bago ang matanda ay manhid na nagtanong kay Huang Xiaolong, tinatawag ka nilang master. Tumango si Huang Xiaolong, oo. Pagkaraan ng mas mahabang panahon, ang Ascending Moon Old Man ay nagtanong muli, talagang sumuko sila sa iyo. Seryosong tumango si Huang Xiaolong, oo. Hindi ako nananaginip. Humingi muli ng kumpirmasyon ang matanda. Inilibot ni Huang Xiaolong ang kanyang mga mata at hindi pinansin ang kanyang tanong. Makalipas ang mahabang panahon, tila sa wakas ay tinanggap na ng Ascending Moon Old Man ang katotohanan, ngunit ang paraan ng pagtingin niya kay Huang Xiaolong ay hindi maipaliwanag na kakaiba, na nagpapahirap kay Huang Xiaolong. Hindi maintindihan ng matanda kung bakit ang Green Dragon Beast King at Ancestor Biff Ang, na parehong kilalang demonyong halimaw na hari, ay magpapasakop kay Huang Xiaolong. Pareho silang mga master ng Third Order High God Realm para sa ilang top Divine Grade Spirit Stones. Hindi siguro. Bagamat talagang nakakaakit ang mga top Divine Grade Spirit Stone, batay sa pagkakakilanlan ng 2 taong ito, hindi sila ang uri ng mga tao na magpapasakop kay Huang Xiaolong. Matanda, huwag mong gamitin ang ganitong uri ng tingin para tingnan ako, hindi ako interesado sa iyo. Sabi ni Huang Xiaolong at naghagis ng ilang fragment sa Ascending Moon Old Man. Nahuli ng matanda ang mga pira-piraso, at nang makita niya kung ano ang mga iyon, nakatitig siya kay Huang Xiaolong, ikaw, ito.
Ang itinapon sa kanya ni Huang Xiaolong ay mga pira-piraso ng Diyos ng Langit na Diyos. Humisi si Huang Xiaolong, ito ang natitirang mga fragment ng Diyos ng Langit na Diyos. Idinagdag ang binili sa auction, bumubuo sila ng isang kompletong Diyos. Matandang lalaki, sasabihin ko muna ito, kailangan mong ibalik ito sa akin pagkatapos ng High God Advancement Tournament. Ang Ascending Moon Old Man ay biglang sumigaw. Niyakap niya si Huang Xiaolong, umikot habang tumatawa sa tuwa, hahaha, alam kong hindi ko tinanggap kang mabahong brat bilang isang disipulo ng walang kabuluhan. Ang matanda ay nagtanim ng isang malaking basang halik sa mukha ni Huang Xiaolong at nawala sa isang iglap, sabik na pag-aralan ng kumpletong Diyos ng Langit na Diyos. Si Huang Xiaolong ay hindi makapagmadali upang panasan ang laway sa kanyang mukha, nanginginig sa takot, mga goosebumps sa kanyang buong katawan. Tawag. I prick. I-click. I subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 835. Isang kautusan mula sa banal na mundo. Sa paglipas ng panahon, dumating at lumipas ang 60 taon sa isang kisap mata. Sa 6 na dekada na ito, umunlad ang pagunlad ng Martial Spirit World, ang mga lungsod nito ay maunlad at mataong. Hindi mabilang na mga magsasaka ang dumating upang manirahan o makipagkalakalan sa Martial Spirit World, na ginagawa itong pangalawang trading hub ng Black Tortoise Galaxy pagkatapos ng Cloudsea Mainland. Ang pangunahing salik na umaakit sa napakaraming cultivator mula sa buong kalawakan patungo sa Martial Spirit World ay ang napakayaman at masaganang espiritual na enerhiya nito. Sa 60 taon na ito, ang mayamang espiritual na enerhiya ng Martial Spirit World ay naiwan sa Cloudsea Mainland na malayo. Halos hindi na kailangang isipin ng isa na isipin ang mga pakinabang ng paglilinang sa gayong kapaligirang mayaman sa espiritual na enerhiya. Siyempre, tumaas ang presyo ng mga tindahan at tirahan sa mga pangunahing lungsod ng Martial Spirit World, tumaas ng higit sa 1,000 beses ang halaga nito kumpara sa 60 taon na ang nakalipas. Dahil ang Huang Clan Manor ay nagsisilbing deterrence, walang sino man ang talagang nangahas na magdulot ng anumang malalaking gulo. Nanatili si Huang Xiaolong sa Huang Clan Manor sa 60 taon na iyon, nililinang at sinisipsip ang puwersa ng bituin ng 3 kalawakan sa gabi habang gumagawa ng ilang mga table tasks o pinapayuhan si Shi Xiaofei at ang kanyang pamilya sa kanilang paglilinang sa araw. Ang mga araw ay simpleng ngunit kasiya siya at masaya. Pagkatapos ng 60 taon ng pagsipsip ng puwersa ng bituin ng 3 kalawakan, ang lakas ni Huang Xiaolong ay umabot sa hindi maisip na antas para sa isang God Realm cultivator. Sa oras na sinakop ni Huang Xiaolong ang Green Dragon Beast King at Ancestor Bifang, ang kanyang lakas ay nasa katulad na antas sa kanila, sapat na upang labanan ng alinman sa isa sa kanila sa isang draw. Samantalang ngayon, kahit na ang Green Dragon Beast King at Ancestor Bifang ay sabay na umatake kay Huang Xiaolong, hindi pa rin sila kalaban para sa kanya. Sa panahong ito, ang pagtatanim ng Dragon Emperor Altai na naantala sa Peak Plate Second Order High God Realm ay tuluyang nakapasok sa Third Order matapos ubusin ang 2 milyong taong gulang na damong ibinigay sa kanya ni Huang Xiaolong, na naging ikatlong High God Realm Master. Sa ilalim ni Huang Xiaolong kasama paglilinang na umaabot sa ikatlong ordan. Pagkatapos ng matagumpay na pagsulong sa Third Order High God Realm, ang Dragon Emperor Altai ay talagang mas malakas kaysa sa Green Dragon Beast King at Ancestor Bifang sa maliit na margin, ngunit hindi rin siya katapat ni Huang Xiaolong sa one-on-one. Sa pagtatapos ng kanilang sparring, ang matandang dragon ay dadaing sa sakit sa bawat oras. Bilang isang miyembro ng sinaunang Dragon Clan, kung saan siya ay isang gintong dragon din, ang mga pisikal na depensa ni Dragon Emperor Altai ay pinakamataas na antas kumpara sa iba pang mga demonyong hayop. Gayunpaman, ang True Dragon Physique ni Huang Xiaolong ay mas malakas pa kaysa sa kanyang ginintoang dragon na katawan. May isip lamang ng isa kung gaano katatag ang kanyang katawan. Sa bawat oras na matapos abusuhin ni Huang Xiaolong ang Dragon Emperor Altai, ang isang salitang madalas niyang ginagamit para ilarawan siya ay freak. Naulit ito hanggang sa isang punto, nang hindi na makayanan ng Dragon Emperor Altai na tiisin ang lahat ng pang-aabuso ng mag-isa.
Sa tuwing nakikipag-sparring siya kay Huang Xiaolong pagkatapos noon, hihilahin niya si Ancestor Bifang at Green Dragon Beast King din. Tatlo laban sa isa, halos hindi nila nagawang makipag-draw kay Huang Xiaolong. Sa bawat pagkakataon, silang apat ay maglalaban sa isang hiwalay na espasyo, kaya, maliban sa Dragon Emperor Ao Tai, Green Dragon Beast King, at Ancestor Bifang, walang ibang nakakaalam ng tunay na lakas ni Huang Xiaolong, kabilang si Shi Xiaofei o alinman sa Huang pamilya. Sa 60 taon na ito, halos nagkulong ang Ascending Moon Old Man sa kanyang patio, pinag-aaralan at inuunawa ang pagkadyos ng langit, bihirang ipakita ang kanyang mukha sa labas. Nanatili rin siyang Yi sa Huang Clan Manor sa panahong ito. Pagkatapos ng lahat, hindi maitatanggi na ang espiritual na enerhiya dito ay mas mayaman kaysa sa lupain ng bagong buwan, na higit na kapakipakinabang sa kanyang paglilinang. Habang nililinang ni Yang Yi, gagabay at papayuhan din niya si Shi Xiaofei. Dagdag pa sa kanyang Pure Luminance Enlightened Buddha Physique, maliban kay Huang Xiaolong, ang cultivation ni Shi Xiaofei ay umunlad ng pinakamabilis sa 6 na dekada na ito, na umabot sa peak late 5th Order God Realm. Kalahating hakbang na lang at maaari na siyang makapasok sa 6th Order God Realm. Naturally, ang lakas ng Huang family ay bumuti ng malaki. Kahit na ang pinakamahina, sina Huang Pang at Suyan, ay parehong nasa kalagitnaan ng 3rd Order God Realm. Matapos uminom ng malaking halaga ng Amethyst Water Droplet Divine Pills na pinadalisay ni Huang Xiaolong, pati na rin ang 2 milyong taong gulang na halamang gamot, o nakalimutan ang nakakaalarma na espiritual na enerhiya ng Martial Spirit World, magiging mahirap para sa lakas ng Huang family na hindi mapabuti. Tirichit Asterisk S. Sa malalim na gabi, tahimik at tahimik ang lahat. Si Huang Xiaolong ay nakatayo sa kanyang bakuran, pinag-iisipan ang mga bagay tungkol sa nalalapit na High God Advancement Tournament sa halip na magtanim tulad ng karaniwan niyang ginagawa sa oras na ito. Wala pang 10 taon bago ang simula ng paligsahan. Sa paglipas ng mga taon, walang kakapusan sa mga balitang nauugnay sa pagkalat ni Xiang Mingji sa 4 na kalawakan. Ang ilan ay nag-claim na si Xiang Mingji ay umaban sa peak late First Order High God Realm o Second Order High God Realm. Ang iba ay nagsasabi na si Xiang Mingji ay nakakuha ng unang pamana ng Asher Dragon Institute Principal at nilinang ang matibay na katawan ng Asher Dragon. Ang katawan ng Asher Dragon ay ang pinakamataas na pamamaraan ng Asher Dragon Institute, hindi isa sa pinakamataas. Sinabi na, kapag nilinang sa malaking tagumpay, ang pagtatanggol ng isang tao ay hindi magagapi, na nagtataglay ng kapangyarihan na maaaring magwasak sa langit at lupa. May iba pang mga alingaw-ngaw din. Sinabi ng isang partikular na pagkatapos ma-master ang body of the Asher Dragon, ang Extreme Lightning Destruction Physique ni Xiang Mingji ay dumanas ng malalaking pagbabago, nagawang manipulahin ang daan-daan at libo-libong Divine Lightning Streaks, napakalakas na kaya niyang sirain ang isang ibabaw ng mundo sa oras ng hininga. Marami ring iba pang mga alingaw-ngaw, ngunit lahat sila ay may isang bagay na karaniwan. Lahat sila ay nagbubunyi sa nakakatakot na lakas ni Xiang Mingji. Bagamat marami ring pinag-uusapan tungkol kay Huang Xiaolong, mas marami pa ang nakatitiyak na matatalo si Huang Xiaolong kay Xiang Mingji sa High God Advancement Tournament. Dahil si Huang Xiaolong ay natigil pa rin sa yugto ng pagiging perpekto sa huling bahagi ng ika-10 Order God Realm hanggang ngayon, na naging sanhi ng marami na umiling habang nagbubuntong hininga sa awa. Maraming kilalang puwersa sa 4 na kalawakan ang nagsimulang tuyain si Huang Xiaolong, na sinasabing naubos na niya ang kanyang potensyal, kaya't hindi siya nakalusot sa High God Realm hanggang ngayon. Walang alinlangan, ang mga puwersang may sama ng loob kay Huang Xiaolong ang nanlilibak sa kanya, gaya ng Jiang family, Gude family, Wang family, at iba pa. Patungo sa mga panunuyan na ito, si Huang Xiaolong ay nginisyan lamang, hindi naapektuhan. Paano malalaman ng maya at lunok ang mga hangarin ng Sin? Personal niyang puputulan ang ulo ni Xiang Mingji sa High God Advancement Tournament, isasama sa Asher Dragon Divine Fire, at bubuuin ang soberanya ng lahat ng mga Diyos. Maliban kay Xiang Mingji, sa nakalipas na ilang dekada, si Huang Xiaolong ay may Phoenix Clan ancestor at ang iba ay nag-imbestiga sa anumang bagay na maaaring humantong sa kanila sa misteryosong pagkakakilanlan ng dakilang Panginoon. Sa
kasamaang palad, nagkaroon ng kaunting tagumpay. Nasabi na niya sa Ascending Moon Old Man ang tungkol sa misteryosong dakilang Panginoon, gayunpaman, kahit ang matanda ay hindi matukoy ang pagkakakilanlan ng taong iyon. Tinabi nga ng matanda na ang dakilang Panginoon ay malamang na hindi kabilang sa apat na kalawakan at malamang ay nagtataglay ng lakas ng Fourth Order High God Realm o sa itaas. Fourth Order High God Realm and above. Huang Xiaolong inulit sa ilalim ng kanyang hininga, ang kanyang kasalukuyang lakas ay hindi katumbas ng isang Fourth Order High God Realm Cultivator sa kabila ng kakayahang lumaban sa isang draw laban sa Dragon Emperor Altai, Green Dragon Beast King, at kasabay ni Ancestor Biff Angoris. Gayunpaman, kung ang Third Order High God Realm ay inilagay sa tabi ng Fourth Order High God Realm, ang agwat ng kapangyarihan sa pagitan nila ay parang langit at lupa. Ang Fourth Order Cultivator ay isa ng mid-level na High God Realm Master. Ang kanilang lakas ay dumaan sa mga pagbabagong nakakasira ng lupa na hindi naranasan ng isang Third Order High God Realm Master. Sa kabilang banda, ang misteryosong dakilang Panginoon ay hindi gumawa ng anumang mga galaw sa Huangclan Manor sa 6 na dekada na iyon, ngunit malakas ang pakiramdam ni Huang Xiaolong na ang misteryosong dakilang Panginoon ay gagawa ng hakbang sa panahon ng paligsahan. Unti-unting hangupa ang dilim at sumilip ang sikat ng araw sa silangang abot tanaw. Walang kamalay-malay, si Huang Xiaolong ay nakatayo doon ng isang buong gabi, pinag-iisipan ang mga bagay na may kaugnayan kay Siang Mingji at sa misteryosong dakilang Panginoon. Napakaganda ng maaraw na araw noon, at lumitaw ang ilang hindi inaasahang bisita sa pintuan ng Huangclan Manor. Master! Natuwa si Huang Xiaolong nang makita niya ang taong nasa harapan. Ang hindi inaasahang panauhin ay walang iba kundi ang principal ng Black Warrior Institute na si Feng Yang, ang kanyang eldest apprentice brother na si Liu Yun, at third apprentice sister Qi Wen, pati na rin ang isa pang tao. Iyon ang kanyang second apprentice brother na si Cheng Yang, kasama rin niya si Feng Yang. Sa lahat ng mga taon na ito, si Feng Yang ay nasa death seclusion, kaya naman hindi sumagi sa isip ni Huang Xiaolong na ang kanyang master ay personal na pupunta sa Huangclan Manor. Mabilis niyang inimbitahan sina Feng Yang, Liu Yun, Chen Yang, at Qi Wen sa loob. Ang muling pagkikita pagkatapos ng mahabang panahon, ang ilang palitan ng kasiyahan ay hindi naiiwasan. Noong nananatili ang Huang family sa Golden Dragon Peak sa loob ng Black Warrior Institute, masasabing madalas bumisita si Feng Yang dahil sa Ascending Moon Old Man, kaya pamilyar siya sa kanila. Gayunpaman, ito ang unang pagkakataong bumisita si Feng Yang sa Martial Spirit World. Kahit na siya ay hindi maiwasang purihin ang mayamang espiritual na enerhiya nito, lalo na ang espiritual na enerhiya ng Huangclan Manor. Pagkatapos makipagpalitan ng kasiyahan, sinabi ni Feng Yang kay Huang Xiaolong, "Pagdating dito, gusto kong makipag-usap sa iyo tungkol sa High God Advancement Tournament." Tumaas ang tenga ni Huang Xiaolong, ang kanyang guro ay personal na nagpunta rito upang pag-usapan ang tungkol sa paligsahan, may nagbago ba? Na parang hinuhulaan ang iniisip ni Huang Xiaolong, dumiretso si Feng Yang sa punto, "Ilang araw na ang nakalipas nakatanggap ako ng utos mula sa Divine World." Ang High God Realm Advancement Tournament ng terminong ito ay magsasama ng mga kalahok mula sa 4 na kalawakan, gayon din ang kalapit na 100,000 kalawakan, lahat kayo ay sasabak sa parehong paligsahan. Si Huang Xiaolong ay nabigla, malapit sa 100,000 mga cultivator ng galaxy na nakikipagkompetensya. Ang lahat ng nakaraang High God Advancement Tournament ay may mga disipulo lamang mula sa 4 na galaxy na nakikipagkompetensya, ngunit sa pagkakataong ito ay magkakaroon ng mga disipulo mula sa 100,000 mga kalawakan. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 836. Kamanghamanghang mga premyo. Hindi lang si Huang Xiaolong ang nagulat dito, maging sina Liu Yun, Cheng Yang, at Qi Wen ay ganoon din. Ito ang unang pagkakataon na narinig nila ang balitang ito. Nagpatuloy si Feng Yang, "Hindi ako malinaw sa partikular na dahilan, ngunit sa palagay ko ito ay isang impromptu na pagbabago na dulot ng malaking pagbaril sa Divine World. Kung bakit ginawa ito ng taong iyon o ang kanilang intensyon, hindi ito isang bagay na maaari kong ikomento."
Kumislap ang mga mata ni Huang Xiaolong, Divine World Big Shot. Dahil nakapagpasya na ilang 10,000 lower realm galaxies ang maglalaban laban sa parehong High God Advancement Tournament, malinaw na pinatunayan nito ang mataas na katayuan ng taong ito. Ang apat na kalawakan ay pinamamahalaan ng Vientiane Divine World Surface, at ang 100,000 galaxy na iyon sa ibabang kaharian ay kasangkot man lang sa 1,000 o higit pa sa mga teritoryo ng Divine World. Ang pagkakakilanlan at katayuan ng taong iyon ay hindi isang bagay na naiisip ng kasalukuyang Huang Xiaolong. Hindi nagtagal, pinigilan ni Huang Xiaolong ang pagtataka sa kanyang puso, nagtanong kay Feng Yang, Master, ano ang mga patakaran para sa High God Advancement Tournament ng terminong ito? Ipinaliwanag ni Feng Yang, ang mga tuntunin ng terminong ito ay iba rin sa nakaraan. Dati, hanggat ang mga kalahok ay hindi pa lumahok ng 2 beses sa paligsahan, sila ay pinahihintulutan na makilahok, ngunit ang terminong ito ay may 2 sapilitang kondisyon. Puto-edad na hindi hihigit sa 2,000 taong gulang, at isang paglilinang ng hindi bababa sa 9th Order God Realm. Pon-edad ng 2,000 taon at pababa. Halos sabay-sabay na bulalas ni Huang Xiaolong, Liu Yun, at ng iba pang naruroon. Ang malalim na tingin ni Feng Yang ay dumaan kina Liu Yun at Cheng Yang, tumango, tama. Si Liu Yun at Cheng Yang ay mukhang nabigla, ang panuntunang ito ay nangangahulugan na silang dalawa ay hindi karapat-dapat na lumahok sa High God Advancement Tournament ng terminong ito. Pinagmasdan ni Feng Yang ang mga ekspresyon ng kanyang 2 disipulo at umalma, ang hindi makasali sa pagkakataong ito ay maaaring hindi isang masamang bagay ang venue para sa torneo ng terminong ito ay wala sa mababang kaharian kundi sa Divine World. Ang banal na mundo. Malapit nang sumigaw ang 4 na disipulo ni Feng Yang. Ang tournament venue na nasa Divine World ay talagang hindi inaasahan. Tumango si Feng Yang, oo, ang tournament ay gaganapin sa isang Divine World Surface na tinatawag na Overflowing Lightning. Ang nag-uumapo na kidlat na Divine World Surface na ito ay nagsilang ng banal na kidlat sa bawat sulok at ang isang sandali ng kawalang ingat ay magbubuwis sa iyong buhay, na tamaan ng banal na kidlat, hindi pa banggitin ang napakaraming makapangyarihang kidlat na hayop. Ang pinakamahina ay nagtataglay ng mataas na antas ng lakas ng God Realm, at ang pinakamalakas ay ang 3rd Order, maaaring maging ang 4th Order High God Realm. 3rd Order at 4th Order High God Realm Lightning Beast. Si Liu Yun, Chen Yang, at Chi Wen ay sumipsip ng malamig na hangin, maging si Huang Xiaolong ay may mabigat na ekspresyon sa kanyang mukha. Nagpatuloy si Feng Yang, ang tournament ng terminong ito ay 1,000 beses, 10,000 beses na mas mapanganib kaysa sa mga nauna. Ang mortality rate ng mga nasa ibaba ng High God Realm ay 60 o 70% na mas mataas. Kahit na ang mga master ng High God Realm, 10 hanggang 20% sa kanila ay mahuhulog. Ito ay aking mga pagtatansya lamang, ang aktwal na bilang ng mga namamatay ay maaaring mas mataas. Sa makatuwid, ang pakikilahok ng walang sapat na lakas ay maaaring hindi isang magandang bagay. Ibinaba ni Liu Yun, Chen Yang, at Chi Wen ang kanilang mga tingin sa katahimikan. Sa sitwasyong ito, talagang tulad ng sinabi ng kanilang guro, maaaring hindi isang masamang bagay ang hindi makasali. Batay sa kanilang lakas, malaki ang posibilidad na mawalan sila ng buhay. Guro, paano ang mga premyo? Tanong ni Huang Xiaolong. Ipinagpatuloy ni Feng Yang, ang mga kalahok na makapasok sa nangungunang 1,000 ay makakatanggap ng mga marangyang gantimpala, lalo na ang nangungunang 100, ang mga premyo ay napakaganda. Para sa nangungunang 100 kalahok, ang bawat isa sa kanila ay makakatanggap ng 100 immortal na Great Spirit Stone, 100 Heavenly God Pills na pinino ng Divine World's Heavenly Gods, at 100 All Spirit Divine Fruits na inalagaan gamit ang God Force. Bukod dito, ang top 30, top 10, top 3, at ang unang pwesto ay may mas maraming premyo. Si Liu Yun at ang iba ay dilatang mata sa pagtataka. 100 immortal na Great Spirit Stones. 100 Heavenly God Pills na pinino ng Heavenly God Masters. 100 mga Divine Fruits ng All Spirits ng Divine World. Ang anumang solong bagay ay sapat na upang pukawin ang lahat ng kilalang pamilya at puwersa ng mas mababang kaharian sa isang siklab ng galit. Not to mention the fact na ang top 30, top 10,
top 3, at first place ay may iba pang mas marangyang premyo. Kahit si Huang Xiaolong ay hindi maitago ang pagnanasa sa kanyang mga mata. Nagpatuloy si Feng Yang, bukod sa mga premyo na nabanggit ko, ang mga kalahok sa top 30 ay makakatanggap ng mataas na divine rank cultivation technique. Ang nangungunang 10, maliban sa mataas na divine rank cultivation technique ay makakatanggap din ng token. Sa ganitong tanda, kapag umakyat sila sa banal na mundo, sila ay magiging karapat-dapat na pumasok sa anumang kilalang mga sekta ng banal na mundo. Kahit si Feng Yang ay hindi maaaring manatiling kalmado sa harap ng isang mataas na divine rank cultivation technique. Ang pinakamahalagang bagay ng isang pamilya o sekta ay ang kanilang pamana. Kaya naman, para sa bawat pamilya at sekta, ang ranggo ng isang cultivation technique at ang kapangyarihan nito ay mahalagang mga salik. Kahit na ang isang low-rank cultivation technique mula sa Divine World ay mas makapangyarihan kaysa sa pinakamalakas na cultivation technique ng lower realm, higit pa sa isang mataas na divine rank. Kaya, kumpara sa mga premyo dati, ang isang mataas na divine rank cultivation technique ay mas nakatutokso sa mga pamilya at sekta sa mababang kaharian. Ang nangungunang 10 kalahok ay makakatanggap din ng isang token na magpapahintulot sa kanila na sumali sa anumang kilalang puwersa pagkatapos umakyat. Ang bilang ng mga henyo sa banal na mundo ay lumampas sa ilang milyon, at bawat isa ay sinira ang kanilang mga utak upang sumali sa isang kilalang sekta. Sa kasamaang palad, ang mga kondisyon ng mga sekta na ito para sa pagtanggap ng isang disipulo ay masyadong malupit. Tanging ang mga napakatalino at napakapangit na henyo lamang ang pipiliin. Hindi mahirap isipin kung gaano kahalaga ang token na ito sa mga alagad na ito sa mababang kaharian. Kinalma ni Feng Yang ang kanyang sarili bago nagpatuloy, ang bawat isa sa nangungunang tatlo ay makakakuha din ng isang Lightning Beast Egg na nagtataglay ng Peak Divine Beast Bloodline. At ang unang may hawak ng pwesto ay tatanggap ng makalangit na Diyos ng Diyos. Pagkamat hindi sinabi ang ranggo nito, tiyak na hindi ito mabibigo. Si Liu Yun, Cheng Yang, Qi Wen, at Huang Xiaolong ay namangha sa pangalawang pagkakataon. Isang Lightning Beast Egg na nagtataglay ng peak na Divine Beast Bloodline. Ang ganitong uri ng Divine Beast Egg ay maaari pang gawing berde sa inggit ang mga kilalang puwersa ng Divine World na iyon. Bukod dito, ang unang lugar ay makakakuha din ng makalangit na Diyos ng Diyos. Isang Diyos ng langit na Diyos A. Kahit na ang isang mababang ranggo ay 1,000,000 beses na mas mahalaga kaysa sa 1,000 o 10,000 mga Diyos ng High God Realm Masters. Ang mga mata ni Huang Xiaolong ay kumikinang sa determinasyon, kinuyam ang kanyang mga kamao at huminga ng malalim. Ang mga premyo ng High God Advancement Tournament ng terminong ito ay higit na lumampas sa kanyang inaasahan. Isang Lightning Beast Egg na may peak na Divine Beast Bloodline. Nagkataon, kulang siya ng magandang Beast Mount. Maaari niyang pinuhin ang pagka-Diyos ng langit na iyon pagkatapos niyang makapasok sa High God Realm, na pinalalakas ang kanyang pundasyon at pinahintulutan ang kanyang lakas na umunlad sa isang makabuluhang hanta sa maikling panahon. Sa oras na iyon, mas magiging kumpiyansa siya kung lalabanan niya ang misteryosong dakilang Panginoon. Ang reaksyon ni Huang Xiaolong ay hindi napapansin ni Feng Yang, na sa loob-loob na umiling-iling bago sinabing, bagaman ang mga premyo ay nakamamatay na nakatutokso, huwag kalimutang may mga disipulo mula sa malapit sa 100,000 mga kalawakan na nakikilahok. Mayroong hindi mabilang na mga master, at ang ilan sa kanila ay maaaring umabot na sa kalagitnaan ng Third Order, Late o Peak Late Third Order High God Realm, maaaring maging ang Fourth Order High God Realm. Kalimutan ang top 10, top 1,000 at 2,000 ay hindi ganoon madaling makamit. Si Liu Yun, Cheng Yang, at Qi Wen ay nakikinig na halos lumuwa ang mga mata mula sa kanilang mga socket, mga master ng Third Order at Fourth Order High God Realm. Ang mga kilay ni Huang Xiaolong ay nakakulong sa malalim na pagsimangot. Nagsasalita pa rin si Feng Yang, huwag mong isipin na nagmalabis ako. Sa aking pagkakaalam, ang Yellow Family ng Saint Lord Galaxy na hindi kalayuan sa aming 4 na galaxy ay may walang katulad na henyo na pinangalan ng Yellow Tianfeng. Bahagya siyang nag-cultivate sa loob ng 1500 taon, ngunit ang kanyang cultivation ay nasa peak late Third Order God Realm.
Ang mga kalamnan sa mukha ng mga disipulo ni Feng Yang ay kumikibot, 1,500 taon na lamang ng paglilinang at siya ay isa na sa pinakamataas na huli Third Order High God Realm Master. Kung gayon ang tinatawag na mga henyo na tulad nila na nagtanim ng ilang 10,000 taon ngunit hindi pa umaasenso sa High God Realm ay kailangang mag-drill down ng isang buta sa kahihiyan sa harap ng Yellow Tianfeng na iyon. Nagpatuloy si Feng Yang, sa napakaraming galaxy, tiyak na may mga henyo na hihigit kay Yellow Tianfeng, tiyak na may ilan doon na may Bone Age na wala pang 1,000 taon ngunit nakarating na sa Fourth Order High God Realm. Sa tansya ko, ang Yellow Tianfeng na ito ay maaaring makapasok sa nangungunang 10, at ang mga napakapangit na henyo lamang ng Fourth Order High God Realm ang maaaring magsikap para sa nangungunang 3 at unang pwesto. Tiliuyo at ang lahat ay nakalimutang huminga ng marinig ang mga salita ng kanilang guro. Mamantong hininga si Feng Yang para makapasok sa nangungunang 1,000 sa High God Advancement Tournament ng terminong ito ay nangangailangan ng kahit man lang Second Order High God Realm Strength and above sa aking opinyon. Mamaling siya kay Huang Xiaolong, same time na nagpayo, Xiaolong, alam kong napakatalino mo, walang mas masama kay Yellow Tianfeng, ngunit ang iyong oras ng paglilinang ay talagang napakaikli. Kung sasali ka sa tournament ng term na ito, mahihirapan kang makakuha ng pwesto sa nangungunang 1,000. Pagkamat narinig ni Feng Yang ang mga chismis tungkol sa pagpatay ni Huang Xiaolong sa Evil Ghost Ancestor, sa kanyang opinyon ang lakas ni Huang Xiaolong ay may kukumpara lamang sa isang mid o peak mid Second Order High God Realm. Ang pagnanais na makakuha ng pwesto sa nangungunang 1,000 ay mahirap. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 837. Yellow Tianfeng. Natigilan si Huang Xiaolong sa payo ng kanyang Master Feng Yang, isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang puso. Halos hindi masisisi si Feng Yang sa kawalan ng tiwala kay Huang Xiaolong dahil mahirap para sa sinuman na maniwala na siya, isang perfection stage na latent order God Realm cultivator ay may lakas na maihahambing sa isang second order high God Realm master. Nang patayin ni Huang Xiaolong ang peak plate First Order High God Realm Evil Ghost Ancestor, ang mga puwersa ng 4 na galaxy ay nagpahayag ng kanilang hindi paniniwala, at kahit ngayon ay may ilan na naniniwala na ito ay isang maling chismis, sa pag-aakalang ito ay isang bagay na gawa ni Huang Xiaolong. Ngunit nagpa siyang huwag sabihin sa kanyang Master Feng Yang ang kanyang kasalukuyang lakas. Mas kakaunti ang mga taong nakakaalam, mas mabuti. Tinanggap ang katahimikan ni Huang Xiaolong para sa kawalan ng pag-asa, umalma si Feng Yang, hindi mo kailangang masiraan ng loob, mahigit 200 taon ka palang nagal-inang, mayroon ka pang ibang pagkakataon na lumahok. Ang High God Advancement Tournament ay ginaganap kada 1,000 taon, at tiyak na makakapag-breakthrough ka sa Fourth Order High God Realm gamit ang iyong talento. Sa oras na iyon, hindi magiging problema ang pagpasok sa top 10. Ang susunod na High God Advancement Tournament. Natigilan si Huang Xiaolong, sinabihan siya ni Feng Yang na maghintay ng 1,000 taon para sa susunod na High God Advancement Tournament. Napangiti siya ng mapait habang sinabi kay Feng Yang, "Guro, ayos lang, sasali ako sa paligsahan sa panahong ito." Nang marinig iyon, sinubukan ni Feng Yang na hikayatin, "Xiaolong, alam kong malakas ka, gayunpaman, ang torneo ng terminong ito ay isang pagtitipon ng mga dambuhalang henyo mula sa 100,000 kalawakan, mas mahirap para sa iyo na makapasok sa nangungunang 1,000. Higit pa rito, ang panganib ay maraming beses na mas mataas." Umiling si Huang Xiaolong, "Alam ko, ngunit Guro, makatitiyak ka, kahit na hindi ako makapasok sa nangungunang 1,000, hindi problema ang pagprotekta sa sarili ko." Ilang beses pang sumubok si Feng Yang, ngunit determinado si Huang Xiaolong na makilahok sa High God Advancement Tournament ng terminong ito, na naging dahilan upang si Feng Yang walang magawang sumuko na may kasamang buntong hininga. "Sige, dahil determinado ka na, hindi na susubukan ni Master na pigilan ka pa. Mayroon ding magandang bahagi sa iyong pagsali, kunin mo lang ito bilang pagkakaroon ng karanasan." Bukod
Bukod dito, napakaraming kayamanan sa overflowing lightning divine world surface, ang 2 milyong taong gulang na mga halamang gamot ay malamang na hindi gaanong bihira, at kahit na hindi ka makakapasok sa nangungunang 1,000, makakakuha ka ng ilang ng mga halamang gamot na iyon ay isang magandang bagay din. Nang marinig ang muling sinabi ng kanyang guro na hindi siya makapasok sa pinakamataas na 1,000, si Huang Xiaolong ay nakatango lamang ng kanyang ulo na nagpapahiwatig ng kanyang pag-unawa. Si Feng Yang at ang kanyang 3 disipulo ay nanatili ng ilang araw sa Huangclan Manor. Pagkatapos noon, umalis na silang apat, bumalik sa Black Warrior Institute. Sa panahong nanatili si Feng Yang sa Huangclan Manor, itinatak niya ang kanyang panghabang buhay na cultivation comprehension sa isang soul jade para may maintindihan si Huang Xiaolong mula sa kanila sa natitirang oras bago magsimula ang High God Advancement Tournament. Kasabay nito, detalyado niyang ipinaliwanag kay Huang Xiaolong ang tungkol sa mga bagay na may kinalaman sa paparating na paligsahan, kung ano ang kailangang abangan ni Huang Xiaolong. Bago umalis, pinaalalahanan ni Feng Yang ang kanyang pinakabatang disipulo na hanapin siya sa Black Warrior Institute makalipas ang 7 taon, dadalhin niya si Huang Xiaolong sa Eternal Galaxy upang magparehistro para sa tournament. Pagkaalis ni Feng Yang, pumasok si Huang Xiaolong sa pag-iisa. Ang pag-alam na ang mga henyo mula sa libu-libong mga kalawakan ay sasali sa High God Advancement Tournament ay nagbigay kay Huang Xiaolong ng pressure. Sa kanyang kasalukuyang lakas, na kayang makipaglaban sa isang draw laban sa Dragon Emperor Altai, Green Dragon Beast King, at Ancestor Bifang, halos maihahambing siya sa isang mid-third order High God Realm Master. Kahit na ang pagpasok sa nangungunang 1,000 ay hindi isang problema sa kanyang kasalukuyang lakas, magiging mahirap para sa kanya na makapasok sa nangungunang 100. Ang mga pagkakataon para sa top 10, top 3, at ang unang pwesto ay mas slim kaysa slim, kaya naman, sa 7 taon na ito, kailangan niyang magsikap na pahusayin ang kanyang lakas hanggat maaari. Naka-cross-leg sa loob ng Zumi Temple, mayroong Ganoderma, isang pulang prutas, isang itim na ginseng, isang itim na lotus, at iba pang mga halamang gamot na lumulutang sa harap ng Huang Xiaolong, 17 iba't ibang mga halamang gamot na eksakto. Bawat isa sa kanila ay 2 milyong taong gulang pataas. Noong una, binalak niyang iligtas ang mga halamang ito at ubusin ang mga ito pagkatapos niyang makapasok sa High God Realm, ngunit ang planong iyon ay natural na nagbago. Aayusin niya itong 17 herb elixir sa darating na 7 taon. Batay sa bilis ng kanyang paglilinang, hindi magiging isyo ang pagdadalisay ng 17 2 milyong taong gulang na mga halamang gamot. Ipinakalat ni Huang Xiaolong ang Azure Tactics, dahilan upang ang 17 halamang gamot ay agad na nagsimulang magpalabas ng maningning na liwanag. Ang mga globo ng makukulay na enerhiya ay dumaloy mula sa kanila at sa katawan ni Huang Xiaolong. Habang si Huang Xiaolong ay nasa pag-iisa, kumalat ang balita na ang paparating na High God Advancement Tournament ay magsasangkot ng halos 100,000 mga kalawakan, umalungaw mula sa lahat ng sulok. Lahat ng pamilya, sekta, at institute ay nagsasalita tungkol sa parehong bagay. Nang malaman nila ang tungkol sa mga kamangha-manghang mga premyo, ang iba't ibang mga patriarch ng pamilya at mga henyong disipulo ay naghahangad na pumunta. Sunod-sunod na kumulo ang mga kalawakan sa galit na galit. Ang masigasig na kaguluhan at galit ay naroroon. Hindi kalayuan sa 4 na kalawakan ay ang Saint Lord Galaxy, na isa sa mga makapangyarihang galaxy sa kanilang paligid. Ang kabuuang puwersa nito ay 2 beses na mas malakas kaysa sa Asher Dragon Galaxy. Sa Saint Lord Galaxy na ito, ang numero 1 super force ay ang Yellow Family, na kinokontrol ang higit sa kalahati ng puwersa ng galaxy. Maaaring isipin ng isa ang laki ng kapangyarihan ng Pamilya Yellow. Ang patriarch ng Pamilya Yellow ay ang numero 1 dalubhasa ng Saint Lord Galaxy, at si Yellow Tianfeng ang kanyang pinakatalentadong anak sa libu-libong taon. Ang pinakatalented na anak, walang paghahambing. Naabot na ni Yellow Tianfeng ang pinakamataas na huli Third Order High God Realm sa loob ng mahigit 1,500 taon. Sa punong tanggapan ng Pamilya Yellow na matatagpuan sa Saint Lord World, isang binata na may hawak na mahabang sibat ang nakataas sa hangin, na humahampas ng sunod-sunod na sibat sa kawalan. Ang bawat tulak ng sibat ay nag-iiwan ng nakanganga na itim na butas sa kalawakan.
Bigla na lang, ang mahabang sibat ng binata ay gumawa ng isang malawak na kurba sa lupa sa ibaba. Ang isang bahagi ng daan-daang li ay itinaas sa himpapawid mula sa hanay ng bundok sa ibaba pagkatapos ng isang sibat. Pagkatapos, muling tumalsik ang mahabang sibat ng binata. Sa isang iglap, ang kanyang mahabang sibat ay tumama ng higit sa 1,000 beses, na naging dahilan upang maging mga maliliit na bato ang mga bundok sa himpapawid na umuulan mula sa itaas. Kinuha ng binata ang kanyang mahabang sibat. Kuya, mahusay na kasanayan sa spear. Sabi ko, kahit isang 4th Order High God Realm Master ay hindi makatiis ng isang strike ng God Executing Spear Technique ni Kuya, ang unang pwesto ng High God Advancement Tournament ng term na ito ay tiyak na kay Kuya. Sa oras na ito, mula sa malayo, isang binata ang lumipad habang pinapalakpak ang kanyang mga kamay ng anak ni Ningning ng ngiti. Ang binata na ito ay ang parehong tao na nagkaroon ng conflict kay Huang Xiaolong sa White Tiger Galaxy's Divinity Firmament Mainland, Yellow Tianhao. Samantalang ang binata na may hawak na mahabang sibat ay ang kuya ni Yellow Tianhao, si Yellow Tianfeng. Ang pinakatalino at makapangyarihang disipulo sa kasaysayan ng Yellow family. Si Yellow Tianfeng ay nagpapalabas ng isang matalim na aura na para bang maaari itong tumusok sa isang butas sa kalangitan. Puno ng kumpiyansa ang boses niya, win the first place. Maliit na kompetisyon lamang ng isang mababang lupain, ang pagkapanalo sa unang lugar ay wala ng labis. Kapag umakyat ako sa Divine World at pumasok sa isang kilalang sekta, ipapakita ko sa mga disipulo ng Divine World kung sino ang mas magaling. Sa mga mata ni Yellow Tianfeng, ang mga tinaguriang henyo ng mababang kaharian ay isang katamtamang grupo lamang. Tanging mga henyo lamang ng banal na mundo ang maaaring makapukaw ng kanyang interes. Hindi ito pagmamataas, ito ay kumpiyansa, ang kumpiyansa ng isang tao na umabot sa rurok sa huling bahagi ng Third Order God Realm pagkatapos maglinang ng bahagya sa mahigit 15,000 taon. Napangiti si Yellow Tianhao, tama ang sinabi ni Kuya, ang mga henyo ng ibang galaxy ay wala sa harap ni Kuya, mga aso sila. Ngunit ilang taon na ang nakalipas, naglakbay ako sa White Tiger Galaxy at nakatagpo ako ng isang taong nagngangalang Huang Xiaolong. Siya ay labis na mayabang, sinasabing ang kanyang talento ay walang kapantay, hindi inilalagay ang aming Yellow family sa kanyang mga mata. Tinulyapan ni Yellow Tianfeng si Yellow Tianhao mula sa gilid ng kanyang mata, walang malasakit sa kanyang panahon, sa tingin mo hindi ko masasabi kung ano ang iniisip mo. Akala mo hindi ko alam kung ano talaga ang nangyari. Hindi masama ang talento ni Huang Xiaolong. Sa oras na iyon, isa lang siyang perfection stage sa late 10th Order God Realm, ngunit may kakayahang patayin ang mga guard ng High God Realm ng Yellow family. Gayunpaman, siya ay masyadong mahina. Hindi ako interesadong patayin siya sa High God Advancement Tournament, ngunit maaari mong sabihin kay Yellow Zuan o sa isa pa na patayin siya. Natural, hindi lang si Yellow Tianfeng ang disipulo mula sa Yellow family na lumalahok sa tournament. Mayroong ilang daang mga disipulo, at si Yellow Zuan ay isa sa kanila. Siya ay nag-cultivate ng 1,800 taon at naabot na niya ang late 2nd Order High God Realm. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 838. Makalipas ang 7 taon. Nang marinig iyon, si Yellow Tianhao ay natulala saglit, pagkatapos ay namulaklak ang kanyang mukha sa tuwa, tama si Kuya. Ang personal na pagpatay ni Kuya na si Huang Xiaolong ay isang paglapastangan sa iyong lakas. Ang aming Yellow family ay may higit sa 100 disipulo na pumapasok sa paligsahan, sinuman sa kanila ay madaling tapusin ang buhay ng asong iyon. Sinabi ni Yellow Tianfeng, narinig ko na ang taong iyon na si Beitang Wuji ay bumalik mula sa Devil Tower. Sa malapit sa St. Lord Galaxy ay ang Northfall Galaxy, kung saan ang numero 1 kapangyarihan ay ang Beitang family. Kahit na ang Beitang family head ay wala sa parehong antas ng Yellow family patriarch, ang pagkakaiba ay baliwala. At si Beitang Wuji ang pinakamaliwanag na bituin ng pamilyang Beitang sa huling ilang 10 milenyo. Pagkatapos maglinang ng mahigit 1,700 taon, ang Beitang Wuji ay isa ring peak late 3rd Order High God Realm.
Tumawa si Yellow Tianhao, bagaman hindi masama ang talento ni Beitang Wuji, kumpara kay Kuya ay kulang pa rin siya. Sa High God Advancement Tournament, talagang hindi siya makakalaban ni Kuya. Tumango si Yellow Tianfeng. Kahit na si Beitang Wuji ay halos hindi maituturing na kanyang kalaban, tiwala si Yellow Tianfeng na matatalo niya siya. Tirichit Asterisk S. Ang Eternal Galaxy ay matatagpuan sa malayong distansya mula sa Black Tortoise Galaxy, at ang kabuuang puwersa nito ay ilang beses na mas malakas kaysa sa Saint Lord Galaxy. Sa Eternal Galaxy na ito, ang bilang ng mga Super Force ay nasa daan-daan, higit pa ang bilang ng mga First Rank Force nito. Ang mga dambuhalang henyo ay katulad ng mga isda na lumalangoy sa ilog, at ang paglusot sa High God Realm sa loob ng wala pang 1,000 taon ay hindi kakaiba. Ang registration point para sa paparating na High God Advancement Tournament ay tiyak sa Eternal Mainland ng Eternal Galaxy na ito. Ang Eternal Mainland ay ang puso ng Eternal Galaxy, lahat ng Super Forces at First Rank Forces nito ay may tirahan doon, kaya mataas ang populasyon at kasaganaan nito. Ang pangunahing lungsod nito, na tinatawag na Ian City, ay ang pinakamalaki sa Eternal Mainland, na pinamamahalaan ng Wango Clan. Sa oras na ito, sa loob ng gusali ng Ian City's Gathering Cloud Pavilion, nagtipon ang mga disipulo mula sa iba't ibang prominenteng pamilya, tinatalakay ang paparating na High God Advancement Tournament. Sabihin, sa High God Advancement Tournament ngayon, sino sa tingin ninyo ang aagaw sa unang pwesto? Wang Guyanwei o Zhou Yao. Isang alagad ng pamilya na nakasuot ng brocade na escarlate na damit ang nagtanong sa kanyang mga kasama. Sa dibdib ng escarlate na damit ng disipulo ay nakaberda ang sagisag ng namumulaklak na apoy, ang tuktok ng isa sa mga super clan ng Eternal Galaxy. Ang Wango Yanhui ng ating Wango Clan ay nakalusot na sa 4th Order High God Realm noong una, ang unang lugar sa tournament ng term na ito ay tiyak na kanya. Isang disipulo ng Wango Clan ang may kumpiyansa na nagdiin. Naunawaan na ng Zhou Yao ng ating Zhou Clan ang daw ng pagpatay, na umabot sa kaharian ng pagiging perpekto sa sword cannon ng ating Zhou Clan. Hindi pa nagtagal, nakapatay si Zhou Yao ng 4th Order High God Realm Demonic Beast, ang unang lugar sa High God Advancement Tournament ng term na ito ay walang iba kundi ang kay Zhou Yao. Isang disipulo ng Zhou Clan ang sumagot. Sino ang nakakaalam, baka hindi ito si Wang Guyanwei o si Zhou Yao. Isang disipulo ng Muklan ang nagsalita, ang Muching ng ating Muklan ay matagumpay na nakalampas sa ika-4 na palapag ng Devil Tower, nakakuha ng isang Devil Crystal at napik ang kanyang Devil Blade. Kapag lumitaw ang Devil Blade, hindi katugma sina Wang Guyanwei at Zhou Yao para sa Muching ng ating Muklan. Sa isang iglap, ang mga disipulong ito ay nagsimulang mag-away ng walang tigil. Tirichit Asterisk S. Ang Everlasting Galaxy ay isa sa 100,000 galaxy na kasama sa paparating na High God Advancement Tournament. Kahit na ang pangkalahatang puwersa nito ay bahagyang mas mahina kaysa sa Eternal Galaxy, ang Everlasting Galaxy ang pinakamatanda at pinakamisteryosong kalawakan. Dito, ang Fortune Gate ay nakatayo higit sa lahat, ang pinakamalakas na sekta sa buong Everlasting Galaxy. Sinasabi na ang Fortune Gate na ito ay isang pamana na iniwan ng isang dakilang tao ng Divine World sa Lower Realm, na sinasabing ang pinakamakapangyarihang cultivation sa Lower Realm na ito. Sa malaking bulwagan ng gusali ng Fortune Gate, pinatipon ni Fortune Gate Chief Wang Yu ang lahat ng Grand Elder upang pag-usapan ang isang bagay, ang High God Advancement Tournament. Sa High God Advancement Tournament ng terminong ito, tiyak na makakauna ang function ng ating Fortune Gate. Isang Fortune Gate Grand Elder ang unang nagsalita. Si Fang Chu ang pinakadakilang talento ng ating Fortune Gate sa loob ng 1,000,000 taon, na mabuo ang Fortune Gate sa loob lamang ng 1,800 taon ng paglilinang. Bagamat ito ay hindi malinaw na anyo ng gate, ang average na 4th Order High God Realm Master ay hindi niya makakapareha. Tumango si Chief Wang Yu sa pagsangayon, idinagdag, ang pagkuha ng pwesto sa nangungunang tatlo ay hindi dapat maging mahirap para sa kanya. Ang unang lugar, gayunpaman, mahirap sabihin. Sobrang tinatansya ni Chief ang lakas ng iba, kahit ang Wang Guyanhui, Zhou Yao, at Muchi ng Eternal Galaxy ay hindi katugma ni Fang Chu sa aking opinyon.
Nagpatuloy ang Grand Elder ng Fortune Gate, kapag nakuha ni Fang Chu ang unang pwesto, magdadala siya ng masaganang mapalad na chi sa ating Fortune Gate, ibabalik ating maluwalhating mga araw mula noong sinaunang panahon. Ang mga katulad na eksena ay nagaganap sa iba't ibang lugar sa loob ng daang libong kalawakan. Halos lahat ng kilalang puwersa sa mga galaksi na ito ay tinatalakay ang parehong paksa, kung gaano kasilaw ang magiging mga alagad ng kanilang sekta sa paparating na High God Advancement Tournament. Ang mga kilalang sekta at pamilyang ito ay bukas palad na kumukuha ng iba't ibang pambihirang mga kayamanan na kanilang iniimbak para sa kanilang mga pinaka-mahuhusay na disipulo upang pinuhin upang mapabuti ang kanilang lakas, kaya tumataas ang kanilang mga pagkakataon na makakuha ng mas mahusay na mga resulta. Siyempre, hindi alam ni Huang Xiaolong ang lahat ng ito. Naka-cross-leg sa loob ng Zumi Temple, 17 hibla ng essence ang lumutang mula sa 2 milyong taong gulang na mga halamang gamot, bumabaha sa katawan ni Huang Xiaolong, habang ang Treasure Dragon diagram ay sakam na nilalamon ang enerhiyang iyon. At muli, ang kakanyahan mula sa 17 tangkay ng 2 milyong taong gulang na mga halamang gamot na sabay-sabay na pumapasok sa kanyang katawan ay medyo napakalaki. Kahit na sa kanyang True Dragon Physique, nahirapan si Huang Xiaolong na tiisin. Sa isang punto, ang essence energy ay napakarami kaya't si Huang Xiaolong ay namamaga. Pagkatapos ang kanyang katawan ay patuloy na lumawak, na naguunat ng kanyang balat at laman ng labis na ang dugo ay nagsimulang umagos mula sa mga pinong bitek. Ang mga maliliit na tuldok ng dugo na umaagos mula sa kanyang balat ay bahagyang madilim, at pagkaraan ng ilang sandali, nagsimula silang maglabas ng napakalamlam na kulay abong chi. Ang 17 halamang gamot ay nagtatanggal ng mga huling bakas ng mga dumi mula sa katawan ni Huang Xiaolong. Sa kaloob-looban, naramdaman ni Huang Xiaolong na parabang ang bawat bahagi ng kanyang katawan ay pinupunit ng isang nakakatakot na higanteng halimaw. Ang kanyang katawan ay nagprotesta mula sa pagpunit ng sakit na dumating sa walang katapusang mga alon, ngunit si Huang Xiaolong ay nagngangalit ng kanyang mga ngipin na parang kinakagat niya ang huling piraso ng kamalayan, hinihigop ang lahat ng essence energy at ginawa itong God Battle Chi at tunay na immortal na essence force. Paulit-ulit, pinipiga niya ang puwersa sa loob ng kanyang chi at dantian para gumawa ng mas maraming espasyo para patuloy siyang sumipsip ng mas maraming enerhiya. Sa katunayan, sa nakalipas na 60 taon, pinipilit niyang sukdulan ang mga enerhiya sa kanyang chi at dantian. Kahit ngayon lang, ganoon din ang ginagawa niya. Tulad ng isang piraso ng bakal na pinainit, sa ilalim ng paulit-ulit na compression ni Huang Xiaolong, ang kanyang chi at dantian ay naging mas matigas kaysa sa isang banal na artifact. Kasabay nito, ang kanyang kaluluwa ay pinainit din ng kakanyahan ng enerhiya ng 17 milyong taong gulang na damong iyon, na naging dahilan upang ang kailanawan ng kanyang kaluluwa ay umabot sa isa pang antas, matalas at matindi. 1 taon, 2 taon, 3 taon. Unti-unti, ang namamaga na katawan ni Huang Xiaolong ay nagsimulang lumiit pabalik sa kanyang normal na laki. Patuloy na umaagos ang dugo, ngunit ang kanyang balat ay naglalabas ng isang prisma ng makukulay na ilaw. Ang mga ilaw na ito ay pinalapot mula sa kakanyahan ng 17 halamang gamot na iyon. Tinagtagal, 7 taon na ang lumipas. Ang 17 milyong taong gulang na halamang gamot na lumulutang sa harap ni Huang Xiaolong ay naging abo at gumuho, nawala sa mundo. 2 buwan bago nito, napinaw na ni Huang Xiaolong ang bawat huling hibla ng kanilang asensya. Naka-cross-leg posture pa rin, binuksan ni Huang Xiaolong ang kanyang mga mata. Sa susunod na sandali, nagpakita siya sa outer space sa itaas ng martial spirit world. Pagkatapos ay bumahantong hininga siya. Ang kanyang hininga ay naging mga alon ng enerhiya na nagmamadali palabas, na umaabot sa 1 milyong li bago naglaho. Lumipas ang 7 taon, oras na para magtungo sa Black Warrior Institute. Bumahantong hininga si Huang Xiaolong. Sa pagtayo pa lamang niya ay naglabas na siya ng nakakapangilabot na aura. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 839. Nagmamadali sa Eternal Galaxy.
Sa labas ng Huang Clan Manor, lahat ng miyembro ng Huang family, si Xiaofei, Zhao Shu, Zhang Fu, Exi Puti, Violet Spirit Devourer Monkey Huang Xiaoyong, Blessed Buddha Emperor Shi Fan Tian, Lil Tian, at iba pa ay pinaalis si Huang Xiaolong. Namumula at lumuluha ang mga mata ni Shi Xiaofei, alam na niya kung gaano kadelikado ang High God Advancement Tournament ng terminong ito. Kahit na siya ay palaging malakas, sa pagkakataong ito ay hindi niya napigilan ang kanyang mga luha. Dahan-dahang pinalis ni Huang Xiaolong ang luhang umaagos sa kanyang mukha, mahina at mahina ang boses nito, huwag kang mag-alala, babalik talaga ako, at sa pagbalik ko, ibibigay ko sa iyo ang pinakadakilang kasal. Sa mandal siya, nagprint ng banayad na halik sa noo niya. Dahil hinahalikan ni Huang Xiaolong sa publiko, ang mga pisngi ni Shi Xiaofei ay namula sa isang nakikitang bilis. Marahan siyang tumango sa pangako ni Huang Xiaolong. Pagkatapos ay nagpaalam si Huang Xiaolong sa kanyang mga magulang at sa iba pa, na sinasabi sa kanila na huwag mag-alala tungkol sa kanya. Sinabi ni Suyan kay Huang Xiaolong, Xiaolong, sinabi sa amin ng iyong Master Feng Yang noong nakaraan na magkakaroon ng maraming late at peak late Third Order, maging ang mga Master ng Fourth Order High God Realm na lalahok sa High God Advancement Tournament ng term na ito, sa makatuwid, ayos lang. Kung hindi mo nagawang ipasok ang nangungunang 1,000, ang mahalaga ay nakabalik ka ng ligtas. Mapait na ngumiti si Huang Xiaolong sa kanyang puso, tumugon ng may panunukso, oo, alam kong ina, tiyak na kukuha ako ng pwesto sa nangungunang libo at babalik. Ngumiti si Suyan, ba't mo lang ang nakakaalam kung paano pasayahin si nanay? Naramdaman ni Dragon Emperor Aotai, Green Dragon Beast King, at Ancestor Bifang na nakatayo sa likod ni Huang Xiaolong ang kanilang mga mukha. Kahapon, pagkatapos umalis ni Huang Xiaolong sa pag-iisa, hinanap niya silang tatlo at nagkaroon ng maliit na sparring session. Naglaban sila ng 3 laban sa 1, gayunpaman sila ay pinalo mula ulo hanggang paa, tunay na nakakaawa. Sa puntong iyon, ang kanilang mga gwapong mukha ay namamaga sa ulo ng baboy. Bagamat nakakonsumo sila ng sagradong gradong banal na pellet para sa pagpapagaling, ang iba't ibang bahagi ng kanilang katawan ay nakakaramdam pa rin ng mahinang kirot sa ngayon. Senior Dragon Emperor, okay na ba ang lahat? Hindi maganda ang hitsura ng 3 senior. Pamangkin ni Huang Xiaolong, biglang sinabi ni Guo Xiaofan. Napagtanto lamang ng lahat matapos itong ituro ni Guo Xiaofan, ang Dragon Emperor Aotai, Green Dragon Beast King, at Ancestor Bifang ay talagang hindi maganda ang hitsura. Nagmamadaling magpaliwanag si Dragon Emperor Aotai na may matigas na ngiti sa kanyang mukha, kaming tatlo ay bahagyang lumampas sa dagat sa panahon ng cultivation kahapon, walang ilang araw na pahinga ang hindi magagaling. Mabilis na tumango ang Green Dragon Beast King at Ancestor Bifang. Ang natitira ay natarante, ang labis bang paglilinang ay naging sanhi ng pamamaga ng mukha ng isang tao at maging pula at berde. Ngumiti si Huang Xiaolong sa kanya, sinasabi ko, Old Dragon, dapat kayong maging mas maingat sa hinaharap. Naramdaman ni Dragon Emperor Aotai na ang mga kalamnan sa kanyang mukha ay lalong kumikibot, ikaw bata, hindi ka ba makapagpigil kahapon? Pulong ni Dragon Emperor Aotai sa isang voice transmission. Ipinadala sa isip ni Huang Xiaolong. Sumagot si Huang Xiaolong sa parehong paraan, nagpigil na ako kahapon. Sa totoo lang, habang nag-sparring kahapon, nagpigil si Huang Xiaolong, kung hindi, ang matandang dragon at ang dalawa pang dalawa ay baka mapahiya na lumabas at makita ang mga tao sa loob ng ilang buwan. Pinayuhan ni Huang Xiaolong ang kanyang pamilya tungkol sa ilang mga bagay pagkatapos ay lumipad palayo bago ang maraming nag-aatubili ng mga tingin, palayo ng palayo. Pagkaraan ng ilang sandali, naabot ni Huang Xiaolong ang transmission array ng Martial Spirit World. Ang engranding transmission array na ito at ang mga nasa karatig na ibabaw ng mundo ay nakumpleto maraming taon na ang nakararaan. Nang makita ng mga guard na nakatalaga sa transmission array si Huang Xiaolong, ang pinakamataas na pag-iral ng Martial Spirit Worlds, pagdating sa transmission array, lahat sila ay yumuko ng mababa sa pagbati at mabilis na pinaandar ang transmission array para sa kanya. Pagkalipas lamang ng mahabang panahon pagkatapos mawala si Huang Xiaolong, nang ahas ang mga gwardya na ituwid ang kanilang mga likod.
Dumaan si Huang Xiaolong sa ilang transmission array na nakarating sa Cloud Sea mainland makalipas ang isang araw. Mula doon, lumipad siya patungo sa Black Warrior City. Hindi nagaksaya ng kahit isang sandali, dumiretso si Huang Xiaolong sa transmission array ng lungsod upang makapasok sa bakuran ng Black Warrior Institute at direktang lumipad patungo sa manor ni Feng Yang. Ilang araw nang naghihintay si Feng Yang kay Huang Xiaolong. Pagkaraang makita siyang dumating, ang dalawa sa kanila ay umalis sa Black Warrior Institute, nagsimula ang kanilang paglalakbay sa Eternal Galaxy. Bagamat hindi nakasali sina Liu Yun, Chen Yang, at Qi Wen sa pagkakataong ito, sinundan pa rin nilang tatlo sina Feng Yang at Huang Xiaolong sa Eternal Galaxy. Ang intensyon ni Feng Yang ay magkaroon sila ng karanasan. Dahil sa mga bagong regulasyon, walang ibang mga disipulo mula sa Black Warrior Institute na karapat-dapat na lumahok sa High God Advancement Tournament maliban kay Huang Xiaolong. Sa makatuwid, mayroon lamang 4 na disipulo at kanilang master sa kanilang grupo. Ito rin ang dahilan kung bakit lihim na ikinalungkot ni Feng Yang ang hindi magandang pamana ng kanilang Black Warrior Institute. Hindi nagtagal matapos umalis si Feng Yang at ang kanyang 4 na disipulo sa Black Warrior Institute, sa loob ng pangunahing bulwagan ng Wawang Peak. Ang taong nakaupo sa host seat ay walang iba kundi ang binata na nakakubli sa isang misteryosong liwanag, ang Mirage King. Lord Mirage King, Feng Yang at Huang Xiaolong ay papunta na sa Eternal Galaxy. Sa tabi niya, nagulat si Wang na. Tumango si Mirage King, alam ko. May sasabihin pa si Wang na ngunit hindi nang ahas. Sumulyap sa kanya ang Mirage King, sinabing, ang dakilang Panginoon ay sasali rin sa darating na paligsahan at personal na haharapin si Huang Xiaolong. Walang pagkakataong makabalik muli si Huang Xiaolong sa Martial Spirit World. Maaari mong dahan-dahang alisin ang lakas ng Huang Clan Manor, kung ano ang gagawin sa Huang family, ipauubaya ko iyon sa iyo. Natuwa si Wang na, maraming salamat, Lord Mirage King. Ang mahiwagang liwanag sa paligid ng Mirage King ay kumislap at nawala siya sa lugar. Pagkaalis ng Mirage King, si Grand Elder Hijiwo ay humakbang pasulong, isang nakakabigay puri ng ngiti kay Wang na nakumikinang sa kanyang mukha. Kapag ang dakilang Panginoon ay personal na kumilos, ang Huang Xiaolong na iyon ay tiyak na mamamatay. Pagdating ng oras na iyon, maayos na mapapamahalaan ni Principal Wang na ang posisyon ng principal ng Black Warrior Institute. Ibinalik ni Wang na ang kanyang ulo sa isang malakas na nakakainis na tawa. Ang araw na kinuha ko ang posisyon ng principal ay ang araw ng pagkawasak ng Huang Clan Manor. Bagamat mayroon pang kalahating taon hanggang sa araw ng paligsahan, tulad ni Huang Xiaolong, dinala ng lahat ng iba't ibang patriarch ang kanilang mga kalahok na disipulo at nagtungo sa Eternal Galaxy. Sa maikling panahon, ang mga tao ay pumapasok sa Eternal Galaxy mula sa lahat ng direksyon. Dahil sa malayong distansya sa pagitan ng Black Tortoise Galaxy at Eternal Galaxy, bukod pa rito, nang walang transmission array na nagkokonekta sa isang galaxy sa isa pa, mahigit 4 na buwan na ang lumipas nang dumating ang grupo ni Huang Xiaolong sa Eternal Galaxy. Nang makarating ang kanilang grupo sa Eternal Mainland makalipas ang mahigit 4 na buwan, namangha sila sa tanawin sa harapan nila, hindi mabilang na mga magsasaka ang bumaha sa Eternal Mainland mula sa lahat ng direksyon. Maraming taon na ang nakalilipas, nang unang dumating si Huang Xiaolong sa Royal Peel City para sa Alchemist Grandmaster Competition, namangha siya sa kung gaano ito kalaki at kasaganya, ngunit ang eksena sa harap niya ay mas kamangha-mangha at kahanga-hanga. Ang mga magsasaka sa trilyong dumarating mula sa iba't ibang kalawakan ay parang mga alitap-tap, grupo pagkatapos ng grupo, na lumilipad sa kanila. Napansin ni Huang Xiaolong na ang pinakamahina sa mga bagong dating na ito ay nagtataglay pa rin ng mataas na antas ng God Realm Cultivation, samantalang ang mga High God Realm Master na mahirap makita sa loob ng 1,000 taon ay lumipad sa mga mata ni Huang Xiaolong ng higit sa 1 beses. Maya-maya, kitang-kitang gumalaw ang larynx ni Feng Yang habang siya ay lumunok, na nagsasabing, pumunta muna tayo sa Ian City para magparehistro, pagkatapos ay maghanap ng matutuluyan. Sa sinabi nito, pinangunahan niya ang kanyang 4 na disipulo, lumipad patungo sa Eternal Mainland na mas malaki kaysa sa nakikita ng mata. Lumipad silang 5 sa itaas ng Eternal Mainland.
Napuno sila ng pagkamangha habang nakatingin sila sa nagtataasang mga gusali at malalaking lungsod sa ibaba, sa malaking populasyon. Parang may lungsod sa bawat direksyon na kanilang tinitingnan. May mga tao sa lahat ng dako, gayon din ang mga luntiang kagubatan, mga ilog, at mga batik ng mga bulaklak. Kumpara sa Eternal Mainland na ito, ang Cloud Sea Mainland ng Black Tortoise Galaxy ay isang mahirap na atresadong lupain. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 840. Bigyan mo ako. Ang grupo ni Feng Yang ay gumugol ng isa pang araw sa paglalakbay bago makarating sa Ian City. Nakatayo sa harap ng mga tarangkahan ng lungsod, nakikita ang maringal na kadakilaan sa kanyang harapan, ang mga pader ng lungsod na umabot ng kasing taas ng mga ulap, malungkot na bumantong hininga si Feng Yang, ito ay isang tunay na lungsod ng mga Ian A. Tumingin siya kay Huang Xiaolong at sa iba pa, na nagpapaliwanag, sinasabi na ang Ian City na ito ay umiral ng higit sa 100 milyong taon. Higit sa 100 milyong taon. Ulalas ng 4 na alagad na nanlalaki ang mga mata. Kahit na ang isang banal na artifact ay masisira pagkatapos ng 100 milyong taon na magiging alikabok. Gayunpaman, itong Ian City na mas matanda pa doon ay nakatayo pa rin sa kapirasong lupang ito. Gaano katagal na itatag ang Black Warrior Institute? 20 hanggang 30 milyong taon. Nagpatuloy si Feng Yang, sa aking narinig, ang edad nito ay malapit na sa 200 milyong taon, ngunit kung ito ay totoo o mali walang sino man ang makakapagsabi ng tiyak. Ang Ian City na ito ay pinamamahalaan ng pinakamakapangyarihang pamilya ng Eternal Galaxy, ang Wango Clan. Hindi napigilan ni Huang Xiaolong na magtanong, ang Wango Clan na ito ay umiral din ng higit sa 100 milyong taon. Tumango si Feng Yang, tama, ang Wango Clan ay umiral ng higit sa 100 milyong taon, ang puwersa ng kanilang angkan ay kumalat sa daan-daang katabing galaxy. Masasabing ang Eternal Galaxy ay isa sa pinakamalakas na galaxy sa lahat ng kasali sa tournament ng term na ito. Guro, sa libu-libong galaxy, ang Wango Clan ba ang pinakamatandang pamilya? Tanong ni Chi Wen. Sino ang nag-akala na si Feng Yang ay magkakalog ng kanyang ulo, sisigot, hindi. Si Huang Xiaolong at ang kanyang senior apprentice mga kapatid na lalaki at senior apprentice sister ay nagulat. Tumango si Feng Yang, ang pinakamatanda ay ang Fortune Gate ng Everlasting Galaxy. Gayunpaman, sa termino lamang ng lakas, ang Fortune Gate ay bahagyang nasa ibaba ng Wango Clan, ngunit hindi iyon nangangahulugan na ang Fortune Gate ay hindi malakas. May isang pangungusap na hindi sinabi ni Feng Yang sa kanyang mga disipulo. Bago ang mga higanti tulad ng Wango Clan at Fortune Gate, ang kanyang Black Warrior Institute ay isang langgam lamang, marahil ay hindi sila maaaring ituring na isang langgam. Matapos magbayad ang bawat isa sa kanila ng 10 High Saint Grade Spirit Stone, ang grupo ni Feng Yang ay pumasok sa lungsod kasama ang mga disipulo mula sa iba't ibang galaxy. Nang dumaan sila sa mga tarangkahan ng lungsod, ang tingin ni Huang Xiaolong ay bumagsak sa isang malaking matayog na estatwa sa di-kalayuan. Ito ay ang estatwa ng ilang daang matangkad na nakakatakot na kilin. Ang banal na hayop, kilin. Tumingin si Feng Yang sa higanteng estatwa, nakipag-usap sa kanyang mga disipulo, malamang na hindi ninyo naisip na ang unang ninuno ng Wango Clan ay hindi mula sa lahi ng tao. Hindi mula sa lahi ng tao. Natigilan silang apat nang may pumasok sa kanilang isipan, Quidbang. Tama, ang unang ninuno ng Wango Clan ay isang sinaunang banal na hayop, isang kilin, kaya lahat ng mga pangunahing disipulo ng Wango Clan ay nagtataglay ng isang sinaunang linya ng dugo ng kilin. Higit pa rito, ang kanilang mga katawan ay mas malakas kaysa karaniwan, at dahil ang kanilang unang ninuno ay isang kilin, ang kanilang pangunahing mga disipulo ay ang pag-unawa sa apoy ay napakataas. Binigyang diin ni Feng Yang. Hindi inaasahan ni Huang Xiaolong at ng iba pa na ang unang ninuno ng Wango Clan ay isang fire kilin. Tumingin si Feng Yang kay Huang Xiaolong, sinabing, Xiaolong, kung makakasama mo ang mga pangunahing disipulo ng Wango Clan sa torneo, tandaan na huwag masyadong makipag-away sa kanila. Tumango si Huang Xiaolong.
Gumawa sila ng maikling trabaho ng pagtatanong tungkol sa lokasyon ng pagpaparehistro ng paligsahan at doon muna sila nagtungo. Sa kabutihang palad, ang lugar ng pagpaparehistro ay hindi malayo sa kanilang lokasyon. Makalipas ang kalahating araw, nakarating silang 5 sa Registration Square. Gayunpaman, nang makarating sila sa Registration Square, nakatingin sa napakaraming square na may hindi mabilang na mga disipulo mula sa iba't ibang kalawakan na pumupunta rito para magparehistro, hindi na nakaimik si Huang Xiaolong. Mayroong 100 registration desk sa napakalaking square na may mga taong nakapila sa iisang hanay. Pumili si Huang Xiaolong ng tila mas maikling pila at pumila, naghihintay ng kanyang turn. Pagkatapos ng isang magaspang na kalkulasyon, ayon sa kasalukuyang bilis ng pagpoproseso ng pagpaparehistro, ito ay kanyang turn sa loob ng 30 araw. Ngunit hindi siya nagmamadali dahil may higit sa 40 araw na natitira bago ang deadline. Tina Fengyang, Liu Yun, Chen Yang, at Chi Wen ay naghintay kay Huang Xiaolong sa dulo ng plaza. 30 araw ang lilipas sa isang kisap mata para sa mga magsasaka na tulad nila. Isa-isang lumipas ang mga araw. Hindi nagtagal, lumipas ang 30 araw at sumulyap si Huang Xiaolong sa linyang nasa harapan niya. May mga 34 na tao ang natitira hanggang sa turn niya na, ilang oras na lang ang natitira. Sa sandaling ito, isang binata na nakasuot ng asul na damit at may hawak na maikling kutsilyo sa kanyang kamay ay dumiretso sa Huang Xiaolong. Huminto ang binata sa harap ni Huang Xiaolong, binato siya ng isang pinakamataas na divine grade na spirit stone at nagutos sa may pagmamataas na tono, ibigay mo sa akin ang iyong pwesto, maaari ka nang umalis. Ang mga nakapaligid na alagad na naghihintay na magparehistro ay tumingin ng may pag-asa para sa isang magandang palabas. Tumingin si Huang Xiaolong sa disipulo ng Wango clan sa di kalayuan na responsable sa pagpapanatiling maayos ng mga linya, napansin niyang kumilos siya na parang hindi niya napansin ang sitwasyon. Sa nakikita niya, paanong hindi niya alam ang nangyayari. Maliwanag, ang disipulong Wango na iyon ay nasuhulan noon pa ng asul na nakadamit na binata, na ngayon ay kinuha si Huang Xiaolong bilang isang malambot na persimmon na maaari niyang kopiraso ayon sa gusto niya. Kaya naman, pinili niyang agawin ang kanyang pwesto sa mahabang pila. Tiningnan ni Huang Xiaolong ang pinakamataas na divine grade spirit stone sa kanyang kamay, gustong tumawa. Dahil mayroon lamang siyang cultivation sa yugto ng pagiging perpekto sa huling bahagi ng ikasampung Order God Realm, tila siya ay isang magandang pagpipilian para mabuli, kaya ang binata na nakasuot ng asul ay halos hindi masisi sa pag-target sa kanya. Pinanood ng binata si Huang Xiaolong na tumatawa habang hawak ang top divine grade spirit stone. Umunat ang kanyang noo at nawalan ng pasensya, "Pump, mas mabuting maging matalino ka at bigyan mo ako ng pwesto sa sandaling ito, hindi ako matiigang tao." Itinaas ni Huang Xiaolong ang kanyang ulo, ngumiti ng malaking ngiti sa binata, "Pinapayagan ba tayong pumatay ng mga tao sa loob ng Ian City?" Natigilan saglit ang binata na nakasuot ng kulay asul, ngunit agad ding nakabawi. Isang nakakatakot na tawa ang tumunog mula sa kanyang lalamunan, "Tama, hanggat ang tao ay hindi mula sa Wango clan at ang pagpatay sa kanila ay walang malaking epekto, ang Wango clan ay hindi mag-abala. Sa makatuwid, kahit napatayin kita, ang Wango clan ay hindi mag-abala na bigyan ka ng hustisya." Lumawak ang ngisi ni Huang Xiaolong, "Kalmado na ako kung ganoon." Habang ang binata na nakasuot ng kulay asul ay naguguluhan sa sagot na ito, ang kamao ni Huang Xiaolong ay sumuntok ng walang kahit katiting na puwersa na lumalabas, mahinahon at hindi matukoy. Nang mag-react ang binata at makitang inaatake siya ni Huang Xiaolong, nagalit siya, "Pump, since you're seeking death, I." Bago matapos ang asul na damit ng binata na iyon, namutla ang mukha niya sa takot. Tulad ng gusto niyang umatras, huli na ang lahat. Tama po ang kamao ni Huang Xiaolong sa kanyang dibdib, at sa sumunod na segundo ay napaatras ang binata na parang sirang saranggola. Pumulwak ang dugo mula sa kanyang bibig at bumagsak ang kanyang dibdib, umabot sa kanyang likod. Ang mga nakapaligid na alagad na naghihintay para magparehistro ay natulala sa nangyari sa kanilang harapan. Ang batang lalaking iyon na nakasuot ng asul na ngayon ay isang late First Order High God Realm Master, ngunit pinalipad siya ng isang suntok ng isang 10th Order God Realm.
Pinaligtad nito ang lahat ng kanilang nalalaman at pinaniniwalaan. Sumulyap si Huang Xiaolong sa direksyon ng ilang mga disipulo na hindi kalayuan sa kanya na nagkikimkim ng masamang intensyon. Malamig ang boses niya, "May gusto pa bang pwesto ako?" Ang ilang mga disipulo ay tumingin sa malayo, iniiwasan ang mga tingin ni Huang Xiaolong. Ang disipulo ng Wang Goklan na namamahala sa pagpapanatili ng kaayusan ay tumingin sa nakahandusay na binata na may asul na damit sa lupa at naglakad na may malalim na mga kunot sa kanyang mga kilay. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hanggang dito na lang muna mga masters. Salamat sa pagsubaybay mga lods. Abangan lamang ang kasunod na episode. Nang hindi magagapi. Dito sa ating channel. Kwentong nobela.